22岁，无车无 Walang sasakyan, walang bahay. Kumikita ng 2,000 kada buwan. Ngayon ay naghahanap ng isang maganda at mabait na babae. Edad ay hindi mahalaga. Kailangan, may pera at may bahay. Nangamatay ang magulang. Ay naku, mahal. Interesado akong malaman. Anong kalokohan to? Parang umaasa ka lang sa iba, ha, mahal. Hindi mo ito naiintindihan, di ba? Anong klaseng panahon na to? Sino ang nagsabing hindi pwedeng kumain ng soft rice ang mga lalaki? Ngayon, ang pinag-uusapan ay pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae. Halika. Una, bibigyan kita ng isang registration form. Unan mo ang lahat, kung maayos ang mga kondisyon. Sa oras na iyon, tatawag ako sa iyo sa telepono. Baliw ka. Duo-duo. Tawagin si Papa. May Papa na si Duo-duo. Ay, tatay. Ah. Bata. Ayos ka lang ba? Ayos lang si Duo-duo. Tito, ikaw ba ay Superman? Nasaan si Superman? Hindi kasing galing ni Tito. Wow. Ikaw ang pinakamalakas sa buong mundo. Pinakamagaling na tito ko. Gawin mong tatay ko. Duo-duo. Duo-duo. Sobrang nakakatakot ka. Ayos lang ako. Ako ang nagligtas sa akin, tatay. Salamat sa'yo. Nailigtas mo si Duo-duo. Walang anuman. Maliit na bagay lang iyon. May pera at bahay. Aba, yung mga kondisyong iyon, pwede kong tanggapin lahat. Bukod pa rito, bawat buwan, magbibigay pa ako sa iyo ng 5 milyon, bilang panggastos mo sa araw-araw. 5 milyon. Hindi kaya. Kung hindi ka maniniwala, pwede kitang sabihan, pumirma ng kontrata, para maprotektahan ng iyong mga interes. Asawa, simula ngayon, ako na, ang ama ng batang ito. Babalik na tayo agad sa bahay. Agad nating pasukin ang silid puyatan. Mag-alala ka, malinis ako. Ang ikakasal sa'yo, hindi ako yun, kundi ang aking madrasta. Ang madrasta mo. Mukha siya, 20 pataas na ang edad. E gaano kaya katanda ang madrasta niya? Siguro hindi naman. Isang lola na nasa 60 o 70 ang edad. Ang maliit kong ina ay isang bilyonaryong CEO. Maraming ari-arian sa pangalan niya. Ari-arian na nagkakahalaga ng bilyon. Zhaoxin at Zhaoxin. Pwede rin. Mag-iis ka na lang. Bago ako magsabi, ipapaalam ko muna sa'yo, na ang aking madrasta ay nakararanas ng coma ng 6 na taon. Isang vegetative state siya. Sabi ng doktor, baka hindi na siya mabuhay ng mahigit 2 buwan. Hinahanap kita para subukan kung sakali may mangyaring himala. Hindi mo ba gusto? Tama. Haha. Paano mo ako papapayagang tawagin? Ang matandang babae na iyon na asawa. Hindi ko magawa, talaga. Ginoong Zhao. Magmadali na tayo. Naghihintay pa ang maliit kong ina sa'yo. Ginoong Zhao. HMM. Ito. Siya ang maliit kong ina. Aalis na ako. Tunay na siyang matandang babae. Tingnan ang kalagayan niya. Mas mahina pa siya kaysa sa nasa pintuan. Ginoong Zhao, mula ngayon, ipagkakatiwala ko sa iyo, na alagaan siya ng mabuti. Tatay, oo mula ngayon, isang pamilya na tayo. Mas mabuti pang humanap na ng dahilan, para makaalis agad, tatay. Nakakaawa si nanay. Kung makita ka niya, tiyak na magugustuhan ka niya. Ganun ba? Sige, papagisingin ko na si mama ngayon din. Agad, okay ba, tatay? Talaga bang? Majay gising si mama. Oo naman. Nakalimutan mo na ba? Mas matindi pa sa Superman si tatay. Tingnan mo ng mabuti.
Kilala niyo ba? Hindi namin kilala. Nasa itaas, magpakamatay ka. Lumapit pa. Patay. 난 안 되겠니 이 생에서 다음 생에선 되겠니 약속한다면 오늘이 끝이라도 두렵지. Hintayin mong matapos ko ang mga bagay sa kamay ko bago kita hanapin. Magtiwala ka. Siguradong pananagutan kita. Ano? Paano pwedeng mangyari to? Ang maliit kong ina ay coma na 6 na taon. Nag-hire siya ng maraming magagaling na doktor. Ngunit walang epekto. Paano ang maliit mong ina ay isang napakagandang babae? Ako ay isang ulila. Si Ginoong Su ang nagpaaral sa akin. Lalong pa akong inaalagaan. Kaya, tinawag ko siyang Madam Mimi, HMM. Ganun pala. Yung mga doktor na inimbita ninyo noon, mga charlatan lang. Basta mag-iniksyon pa ako ng ilang beses. Dapat na siyang magising na ngayon. Wow! Ang galing ni Daddy. Ang swerte natin. Nandito kayong lahat. Ha? Mukhang alam na ninyo ng maaga, na si Lolo Wang ay pakakasalan ng ate ko. Binilisan mong ipapaitim ang buhok niya. Pinag-itim mo pa. Kayo, tunay kayong maalalahanin. Anong ibig sabihin? Sino nagsabing ako ang bagong ina? Magpapakasal na ako kay Lolo Wang. Ha? Hala, lalamunan. Mga kaibigan, magpapahayag ako ng isang magandang balita. Ako kasi, nakapaghanap ako ng magandang asawa para sa ate ko, si Lolo ng Black Wind Hall. Malapit nang mamatay. Ha. Naging gusto niya si ate. Gusto niyang pakasalan siya. Pagkatapos ng lahat, magbibigay siya sa amin ng malaking pera. Si Yang. Magpapakasal ka ng kasal sa patay na babae. Tama. Ikaw pa rin ba ay tao? Hindi pa patay ang ate mo. Bakit ka agad-agad? Ipapadala mo na siya. Lahat ng meron ka, galing sa kanya. Tao ka pa ba talaga? Tumahimik ka na. Soy-in, sasabihin ko sa'yo, ikaw ang ate ko, isang aso na pinalaki sa labas. Kung magpapakasabi ka pa ng ganito, mag-ingat kang papaluan kita hanggang mamatay. Umalis ka na dyan. Dungo-dungo. Siya lang ang nagpakasal kay Lolo Wang. Para maging maayos ang lahat, ako ang magiging tagapagmana ng Su pamilya. Ngayon, ako lang ang may kakayahan. Ako lang ang pwedeng manguna sa pagpapatuloy ng grupo para sa kanya. Pero siya pa rin ang para sa buong pamilya ng Su. Iyon ang pinakamainam na pagpili. Alam mo ba? Sumugod. Sandali, kumigil ka. Kayo, kumigil na kayo. Si Suhi. Huwag mong akalaing babae ka lang. Hindi kita kayang saktan. Kanina ay maayos akong nakipag-usap sa'yo. Pero ang taas ng ulo mo pa rin. Ha? Makinig kang mabuti. Nasa coma ngayon ang ate ko. Ako ang may kontrol sa Su pamilya. Kapag pinipilit mo akong mapuno, nakuha na rin kita. Walang hiya ka. Ipagpatuloy mo ang pagbuhat. Bitawan mo ang nanay ko. Bitawan mo. Bitawan mo ang nanay ko. Bitawan mo. Bata. Sige na. Umalis ka na. Dungo-dungo. Ha? Naghahanap ng gulo. Pangit na bata. Sino ka ba? Nangangahas ng pakialaman ng pamilya ko. Siya ang tatay ko. Ikaw pala. Yung lalaking pinakasalan niya. Magpapakamatay ka. Bata, may lakas ka bang manakit sa akin? Siguradong hindi kita papayag ang makalusot. Gag-antay na ako sa'yo ngayon. Kuya Phil, may gulo dito. Dali, patayin mo siya. Sinong nangahas na gawan tayo ng gulo? Problema sa itim ng hangin na samahan. Haofe. Sudi. Diretso na tayo sa punto. Ang matanda kong ama ay nagustuhan kayo, Ginoo. Handang maglagay ng 10 milyon bilang dowry. Sang-ayon ako. Sa pera, sa'yo na. Dalhin ko na ang tao. Hindi ako sang-ayon. Kailangan ko ring isama ang tao. Itong pera. Iwanan mo na sa nanay mo. Sino ang walang galang? Ako. Sino? Kahit na magmalaki pa sila, sa usapin ng Black Wind Hall, ako ang asawa ni Sunjang. Haha. Isang inutil lang. Anong pinapakita mong ganyan? Ngayon, sira na kita.
Ang galing ni Papa. Mapalay ang masasamang tao. Ginoong Zhao. Ang Black Wind Walleye. Ang pinakamalaking gang sa Hangcheng. Malakas ang kanilang puwersa. Si Brother Hao Peng ay walang awa sa pumatay. Hindi mo kayang harapin siya. Mas mabuting magmadali ka na. Mama at Dodo, umalis na tayo. Gusto nating umalis. Hindi ganon kadali. Ngayon, lahat kayo ay mananatili dito. Hao Peng. Hindi ko papayagang masaktan ka o sinuman. Grupo ng Su. Hindi ka na palalampasin. HMPH. Ang takot ko naman. Wala na ang Su Group. Si Su Jiang ay isang walang laman na kabibe. Gusto mo akong takutin. Karapat dapat ka ba? Mga kapatid. Atake na. Sakit na sakit ang puso ko. Medyo magaling ka. Magaling kang makipaglaban, ha? Ano ang silbi ng pagiging marunong makipaglaban? Kapag nasa labas, ang mahalaga ay marami ang kasama. Nasa labas ako, may 300 kapatid pa. Bawat isa, isang hit-hit ng usok, sabay kayong lulunod. Kumusta? Natakot ka na ba? Kahit doble pa, hindi ako matatakot. Hao Peng, sa araw na ito, kami ang may kasalanan. Hindi namin dapat nakipag-away sa Black Wind Hall. Magbigay ka ng isang kondisyon. Lahat ng gusto mo, pwedeng naming pagbigyan. Pakiusap, huwag mong saktan ng sinuman. Huwag na. Bakit ka pa magmamakaawa sa kanila? May 300 tao sila. Alam mo ba, paano kanila malalampasan? Noong araw, ako mag-isa, pumasok sa gitna ng libo-libong tao. Tinitingnan ko ang mga bayani bilang mga damo. At ngayon, ano ang silbi ng mga gangster? Huwag magpapakita ng luha hanggat hindi pa namamatay ang tao. Mga kaibigan, kung may maghahanap ng gulo, ano ang gagawin? Patayin mo siya. Anong gagawin mo? Matatakot ka ba? Tulungan mo akong alagaan. Sina Duo at Sufeng. Lalabas muna ako. Masyadong madyugo ang eksena. Huwag hayaang makita ni Duo. Nagtatago pa rin. Mga kapatid, putulin siya. Patayin. Nakita mo ba? Yung batang yun, pinaghati-hati na. Ganito ang palalabasan, sa pagtapak sa Black Wind Hall. Tapos na, bakit ganito? Pakiusap, tulungan mo ako. Pakiusap, pakawalan mo kami. Anong gusto ninyo? Sasagutin namin lahat, sige. Ikaw na, ang magpakasal sa matanda. Pero bago yan, kailangan mo munang pasayahin ako. Ha. Kung nawala ang boses nyo, tapos na kayo. Dalhin niyo ang bangkay ng batang iyon. Pasokin niyo dito sa akin. Gusto kong ako mismo ang magbalat sa kanya. At gawing alfombra. Laging nakatapak sa ilalim. Ha. Sa palagay ko, mali ang aasahan mo sa akin. Anong nangyayari? Zhao Xing, nasaktan ka. Hindi ito ang dugo ko. Anong balak mo? Anong ginagawa? Binabalak mong saktan ang asawa ko. Nanganganib sa pamilya ko. Anong sa tingin mo? Tumigil ka na. Hindi mo pwedeng patayin ako. Ang lakas ng Black Wind Hall ko. Sakop ang buong lungsod ng Hangzhou. Ang buong timog ng lungsod ay teritoryo ko. Ang mga tauhan ko ay libo-libong bilang. Kung aakyatin mo ako, tiyak nilang dudurugin ang pamilya So. Halos nakalimutan ko na. Matapos putulin ang damo, tatanggalin ang ugat. Hoy, sir. Ako ito. Magbibigay ng utos. Kodigo 001. Koordinato 434-360-07. Hatiin bilang lugar ng pagsasanay. Saklaw ng mga barilang lugar. 3 sunod-sunod na salvo. Tapos na. Ha. Akala mo kung sino ka. May paligsahan pa ng mga baril. Sa buong bansa, tanging ang Dragon Team lang ang may ganitong karapatan. Anong klaseng tao ka? At saka ka pa makapagsabi niyan. Ipapaalam ko sa mga kasamahan mo. May 10 segundo ka na lang. HMP, magpanggap ka pa rin. Tingnan natin hanggang kailan. Kaya mong magpanggap hanggang kailan. Pasensya na. Tapos na ang oras. Ha. Anong ingay yun? Ano ang sinabi mo? Lahat ay sumabog. Sino ka ba talaga? Hindi ka karapat dapat malaman. Ang kailangan mo lang malaman. Bukas ko na lang aayusin ang bahay. Itayong muli ang bahay. Ako ang muling sisabog nito. Kuya, nagkamali ako. Ikaw ang tunay kong kuya. Nagkamali ako. Hindi ko nakita ang tunay na halaga mo. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ha, kuya, pakiusap. Huwag mo akong parusahan. Huli na. Sandali.
Patawarin mo siya, please. Ginawa na niya lahat ng masama. Hindi ko na siya pwedeng hayaang makasakit pa ng iba. Hindi ito ang tamang lugar. Tinitingnan pa siya ni Dodong. Papalampasin ko na kayo ngayon. Umalis kayo. Salamat, kuya. Ginoong Zhao, talagang sobrang salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam. Anong gagawin natin ngayon? Ang isang pamilya, iisa ang salita. Unahin natin siyang gamutin. Matagal na tayong naantala. Sige. Gusto nang magising si Mommy. Bigyan mo na ako ng huling suntok para magising. Sino ka? Anong ginagawa mo sa akin? Ako ang asawa mo. Huwag kang maggulaan. Wala naman akong asawa. Nay, sa wakas nagising ka na. Xiaoying. Nasa coma ka ng 6 na taon, stepmom. Maraming mga bagay ang nangyari sa panahong iyon. Ito ang iyong anak na si Duo Duo. Duo Duo, tawagin mo si Mama. Mama. Anak ko. Parang may kausap akong isang tao. Nagkaroon na tayo ng relasyon. Sakit ng ulo ko. Kung hindi mo maalala, dahan-dahan mo lang isipin. Mahina ka pa. Kailangan mong magpahinga. Ito nga ba ang asawa ko? Salamat kay Ginoong Zhao. Kaya ngayon ka lang nakagising. At saka, si Suyang na masama, ay balak pa pang ibenta, na resolba ni Ginoong Zhao. Ginoong Zhao, HMM, maraming salamat sa iyo. Ay, walang anuman. Dahil gising ka na, sige na lang, kalimutan na natin yan. Dad, saan ka pupunta? Duo Duo, huwag kang alis. Itong lalaki, parang okay din. Para kay Duo Duo, maganda rin. Baka naman. Ginoo Zhao, pakihintay po. Sa tingin ko, ituloy pa rin natin ang kasal natin. Gusto kong manatili ka pa rin dito. Bilang tatay ni Duo Duo. Hindi pwedeng wala siyang tatay. At ikaw lang ang makakapag-alaga kay Duo Duo. Ikaw lang ang makakapag-alaga kay Duo Duo. Bukod pa dyan, buwan-buwan akong magdadagdag pa ako ng 1 milyon. Magdadagdag pa ako ng 1 milyon. Yun si General So, hindi ba? Asawa, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, sisiguraduhin ko. Aalagaan ko kayong dalawa ni Dodong. Sige, tatay, yakap tayo. Halika. Ay, Duo, bakit nasaktan ang braso mo? Hindi ko sinasadya na masaktan ito. Kamakailan, hindi maganda ang pakiramdam ni Dodong. Ayaw kanyang pumasok sa paaralan. Hindi ko alam kung, dahil ba dito, Duo, sabihin mo sa tatay mo, may nakikipag-away ba sa school? Inapi ka ba? Hindi ka makasabi. Sabihin mo sa tatay, ako na bahala. Oo, si Zhuang. Hinailan niya ng madiin ang panyo ko. Pinush ko siya pabalik. Sakto lang na nakita ni tatay Zhuang. Pinilit niya akong saktan. Ang sama-sama niya, isang matanda. Paano ka pwedeng manakit ng bata? Aalis na ako para mag-higanti. Sige, magpahinga ka ng maayos. Ako na ang bahala dito. Yung tatay ni Duo na matipuno, anong pangalan niya? Tawagin mo siyang Ziyunbin. May nakilala akong kasamahan noon, na ang pangalan ay Bai Yunbin din. Ha, sila ba ay iisa? Ipapasa ko ito sa akin. Kung siya nga talaga, hindi ko siya palalampasin. Ay, Ginoo Bai, hindi ko akalain, nakapasok ka na sa grupo ng Su. Parang isang hakbang lang sa langit, ang Su Group ay isang dambuhalang negosyo. Ginoo, Pangulo. Talagang ang galing mo, ha? Saan? Ang aking layunin mula ngayon ay maging presidente ng So Corporation. Pangulo. Si Bai ay may malawak na ambisyon. Talagang iba. Ganito lang. Mayroon pa palang tao na nang-ahas manakit sa anak ni Ginoong Bai. Si Duo. Sa isang tingin ko naalala ko na, masamang bata siya. Dapat lang turuan siya ni Ginoo. Tulad ng ama, ganun din ang anak. Ganito ang batang ito. Siguradong tinuruan siya ng ama niya. Mag-alala ka, Ginoo Bai. Pagdating ng tatay niya, tutulungan ka naming turuan siya. Hindi ba't hindi maganda yan? Bakit hindi? Lahat tayo tutulungan ka. Oo, lahat tayo tutulungan ka. Lolo Bai. Matagal na ang mga taon. Hindi ko alam kung kumusta ka na.
Maraming salamat, Shinge. Magkaibigan tayo. Huwag nang sabihin pa, kapatid Shin. Sa hinaharap, ang buhay ko ay magiging sayo. Sa totoo lang, nakikita ko sa labas may isang tao na nakasakay sa isang luma ng bisikleta, dumating ng may galit at lakas. Ginoong Bay, sigurong si Dodo ang ama niya ang dumating. Mag-alala kayo. Ngayon, tayo ay tiyak na makakakuha tayo ng hustisya para kay Zhuangzuang sa aming preschool. Hindi talaga mangyayari ang ganitong pananakit o pananakot sa mga kaklase. Kumusta, guro? Ako ang tatay ni Dodong. Ikaw pala ang tatay ni Dodong. Akala ko yatang ulila siya. Ano? Tigil na ang walang kwenta. Ngayon, gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa pagbuli ni Duo Duo sa mga kaklase niya. Yung mga bata sa nursery ay tinulak ni Duo Duo. Ngayon, nagpa siya na ang nursery na si Duo Duo ay personal na mag-sorry sa mga kaklase niya. Susunod ay ang proseso ng pag-expel. Tungkol naman sa halaga ng kompensasyon. Depende iyon sa kagustuhan ng mga magulang ng estudyante. Punong guro. Hindi ba tama iyon? Ano ang mali doon? Hindi ba? Pwede pa ba kitang sisingin sa anak mong babae? Ha? Ayon sa alam ko, si Dodo ang inapi. At saka, ang nakasakit ay isang magulang. Hindi totoo iyon. Huwag kang magbulaan. Sasaktan ko siya. Anong nangyari? Ayaw tumanggap. Pinagsakot ko siya. Anong nangyari? Ayaw mong tumanggap. Laobay. Laobay. Ikaw talaga. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko akalain na nandito ka. Sino ka kausap? Ano? Walang mata ka ba? Sino ba ang kausap mo? Ngayon. Hindi ka karapat dapat makipag-usap sa akin. Laobay, hindi mo na ako naaalala. Sino ba ang akala mo? Bakit ko pa kailangang alalahanin ka? Hindi naman tayo close. Pasensya na. Ako pala ang nagpakasaya. Okay na malaman ko lang. Sabi mo noon, bakit ka nagkamali ng paningin? Nakipag-ugnayan ka sa isang basura tulad mo. Tingnan mo ngayon, ganito na ang kalagayan mo. Paano ka pa nagkakaroon ng gana na nagkakaibigan tayo? Bakit? Wala nang masabi. Tama ka dyan. Tingnan mo sarili mo ngayon. Naduduming damit. Nakabroken na bisikleta. Karapat dapat kitang batikyusin. Tama. Si Jibay ngayon ay isang paborito ng Sugru. Kahit nakumurap ka lang, kaya kanyang patayin. Patayin ka niya. Ang Sugru. Paano? Natakot. Sige na. Ayok nang makipag-usap tungkol sa nakaraan sa'yo. Ngayon pupunta ako dito, para sa isang bagay lang. Yun ay, bakit mo pinapalo ang anak ko? Dapat lang niyang mapalo. Unang nanakit ang anak mo sa anak ko. Sa murang edad, nananakit na ng kaklase. Paano kung lumaki na masyadong matangkad? Siyempre, ikaw ang maliit na cute na nakakaakit ng lalaki. Kung hindi ka marunong magturo ng bata, tutulungan kita. Alam ko na anak mo siya. Matagal ko nang pinatay siya. Habang tumitingin, parang may isang pamilyar na pakiramdam. Ginoo Su, naiayos na ang lahat ng bagay sa kumpanya. Dito naman, may iba pa bang kailangan? Hindi ko alam. Kumusta na si Duo Duo? Tara, sama ka sa akin sa kindergarten. Oo. Ay nako, Ginoo Z, paano mo nagawang saktan ng tao? Ay nako, Ginoo Bay, ayos ka lang ba? Paano ka mananakit? Tinatangka mong saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Anong klase akong tao? Sino ka? Tatay. Ay nako, Duo Duo. Bakit nandito si Duo Duo? Tatay, natatakot ako. Huwag kang matakot, Duo Duo. Nandito si tatay. Walang makakasakit kay Duo Duo. Sige. Jiaoxing. Talagang naghahanap ka ng gulo. Anak mong babae, manakit sa anak ko. Okay lang sana, pero ikaw pa ang nananakit sa akin. Alam mo ba kung anong nangyayari ngayon? Alam mo ba kung anong klaseng sitwasyon ito? Maniniwala ka ba? Sa isang salita ko lang, matutulungan ko ang buong pamilya ninyo, na wala sa Hangzhou. Sisirain kita, parang paghingalak ng hininga. Sa totoo lang, inisip kita na kaibigan. Dahil sa nakaraan nating pagkakaibigan, pwedeng kitang palayain, pero ngayon lang kitang nakikita, nagsasalita ng ganito sa anak ko. Hindi kita palalampasin. Hindi mo ako palalampasin. Haha. Biro lang. Anong klaseng tao ka ba? At saka, may karapatan ka bang magsalita ng ganito sa akin? Sasabihin ko sa'yo, ako ang boss sa likod ko, si Su.
Sino ba ang kailangan kong pakainitin? Gusto kong ipaalam, sa buong mundo, kapag sumabog si Bai Yunbin, walang makakatagal. Kaya, ganito. Anong gusto mong gawin? Ano? Gusto kong mamatay ang buong pamilya mo. Gusto kita. At itong maliit na cutie na ito, magpatira pa kayo at magpakumbaba sa akin. Hanggang sa mapagod kayong mamatay sa pagyuko. Hoy, asawa. Naiayos mo na ba ang problema? Pupunta ako ngayon. Hindi na kailangan. Ako. Anong ginagawa mo? Kausap kita. Nang ahas kang tumawag. Asawa pa rin. Bakit pumunta ka sa angkan ng pagpapakasal? Na in love sa isang lola na may 78 taon. Sa kanya. Haha. Pew 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 pew. Ay naku, naalala ko yung eksena. Nakakainis na ako. At saka, isa kang matandang babae na kumakain ng kalabaw. Walang kwentang taman. Ikaw at ang anak mong babae, parehong basura. Sige, sinasabi mong matanda at pangit ako, di ba? Gusto kong makita yan. Sino ba talaga ang sawa na sa buhay, na may ganang murahin ako? Bilis, buksan mo. Oo. Sinasabi ko sa'yo, sinasabi mo na pwede akong, pero hindi pwedeng sabihin na anak ko siya, o na asawa ko. Sasabihin ko lang, anong problema? Isang matandang malapit ng mamatay, at isang taong hindi ko alam, kung saan nanggaling na walang kwenta. Hindi ba siya basura? Tatanungin kita, alam mo ba kung sino ka? Naiinis mo kanina. Alam mo ba kung sino ang ina ni Duo Duo? Hindi ko iniintindi kung sino siya. Ngayon, ako ang manager ng subgroup. May kapangyarihan ako ngayon. Pinalilibutan ng mga bituin. Paano ka makikipagtalo sa akin? HMM. Mukhang hindi mo palubos na kilala ang subgroup. Gaano kalaki ang kanilang saklaw. Sa lungsod na ito, walang sino man ang makakalaban sa salita ni Jisoo. Hindi ito malulutas. HM. Kahit kami na, mga kilalang tao. Kapag nakikita si Jisoo, palaging magalang kami. Tama iyon. Kahit sa kindergarten namin, may bahagi si Ginoong Su. Ay, hindi na ako makikipag-usap sa'yo. Bibigyan ako sa'yo ng pagkakataon. Dalhin mo rito, yung matanda sa bahay nyo. Kayo tatlong nakaluhod dito. Magbigay kayo sa akin ng 100 malakas na pagsaludo. Pagkatapos, gamitin ninyo ang inyong mga bibig, at dilaan ng malinis ang mga sapatos ng lahat sa paligid, hanggang sa maging malinis ito. Pagkatapos, kayo tatlo sa pamilya, ay lumuhad sa lupa, at isiga ng malakas ng 100 beses. Hindi kasing taas namin ang tatlong magkakasama sa pamilya. Kaya ko lang. Palayain ka. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Itatanong ko ulit sa'yo ito ng huli. Gagawa ka ba o hindi? Sige. Paparusahan ko kayo ngayon, at papawiin ang buong pamilya ninyo. Ang laki ng yabang mo. Tingnan ko nga, kung sino ka ba talaga, na kayang harapin kami, isang pamilya ang nawawala. Mommy, dumating ka na. Mabait si Duo Duo. Ibigay mo na lang sa akin. Bakit kailangan pang pumunta dito? Miss ko si Duo Duo. Pupunta ako. Ang ganda ng kanyang aura. Ang ganda ng kanyang mukha. Sino ang nagsabing siya ay matanda na? Ito ay talagang isang pambihirang nilalang. Anong sinabi mo? HMPH. Anong silbi ng ganda kung ganito? Tignan mo lang ikaw. Ito ay isang babae na tinanggal mula sa nightclub. Dahil sa kanyang edad, kaya walang customer na kumuha sa kanya. Kaya ngayon, nakahanap ng isang tapat na tao na papalit. Sige, subukan mong saktan ako, at muling magsalita ng masama, pupunitin ko ang bibig mo. Ikaw. Nanay ni Duo Duo, paano mo nagawang saktan ng tao? Alam mo ba, na ang aming preschool, ay may bahagi ang subgroup. Kung malaman ni Ginoong Su, hindi kita palalagpasin. Ay naku, sige na. Tingnan mo, asawa ng lalaking ito, mas matindi pa kaysa sa kanya, bilisan mong ayusin sila. Magandang babae, ang ganda-ganda mo naman. Bakit ka makikipag-asawa dyan sa cute na yun? Bakit hindi na lang sa akin? Mas okay pa kung akin ka. Dadalahin kita sa masarap na pagkain. At saka, ako pa. Manager ako sa subgroup. Tinitiyak ko na mayroon kang mga ginto at pilak. Lahat ng ito ay nasa iyo. Ako ay nagsisimula. Ano ka ba? Kahit isang daliri ng asawa ko, hindi mo kayang pantayan. Tapos nandito ka, na nagmamalaki. Ngayon, pinagtitripan mo ang asawa ko, at ang anak ko. Kaya't kailangan mong bayaran ako ng 10 beses. Binigyan kita ng kaunting magandang mukha. Akala mo ba'y ikaw ay isang tao? Di ba? Ginoong Bay. Agad mong tawagan ang pangalawang pangulo ng subgroup. Papasok siya rito. Agad naturuan sila ng leksyon. Hintayin mo ako. Si Vice Presidente Zhang. Tama ba? Zhang Qiang. Pumasok ka dito. Ay, Ginoong Zhang.
Dumating ka sa tamang oras. Ang pamilyang ito na may 3 tao, nagsasalita ng walang respeto. Ito ay paninirang puri sa grupong Su. Sinasabi pa nilang kayo at si Kinosu. Talagang, mas mababa pa sa baboy at aso. Mabilis kang kumilos at parusahan sila. Ikaw, hurry up and kneel down to apologize to me. Ikaw, hurry up and kneel down to apologize to me. Anong sinasabi mo? Sinasabi mong, ako, magpapakumbaba ako sa kanya. Ay, Ginoong Su, pasensya na. Tungkol sa bagay na ito ngayon, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Ikaw ang nag-invest sa daycare na ito. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa bagay na ito, tiyak na bibigyan kita ng isang perpektong solusyon. Tinanong kita, itong kindergarten, sa iyo ba ito? Oo. Ito, Ginoo Zhang. Anong nangyayari sa iyo ngayon? Paano ako makikisama sa napaka-cute na asawa, na parang nagmamakaawa? Sino siya? Ay, sinasabi mo ng paulit-ulit, na ikaw ay mula sa Su Group, na tauhan ni Su. Paano? Si Ginoong Su ay nakatayo sa harap mo ngayon. Hindi mo siya makilala. Talagang nakakatawa. Sabi mo. Ano? Pasensya na, Ginoong Su. Hindi pa siya nakakita sa iyo. Hindi niya alam ang mga patakaran. Naka-offend ako sa iyo. Ako ba ang naka-offend? Oo, yung naka-offend nga. Sa asawa ni Su. Ginoong Zhao. Ay naku, tingnan mo. Hindi ko rin alam beforehand na darating si Ginoong Zhao ngayon dito. Mas lalong hindi ko alam na ang anak mong babae ay nag-aaral dito. Kung alam ko lang noon pa, siguradong personal akong lalapit upang ayusin ito. Hindi ko talaga hahayaan. Gino at Dodo ay nalulungkot. Zhang Su, kasalanan ko lahat. Ano yun? Ginoo Zhao, magbigay ka ng presyo. Yun, isipin mo na lang na humihingi ako ng tawad. Anong ibig mong sabihin? Kulang ba ako sa perang ito? Hindi. Siguradong hindi ka kulang. Ang buong Zhao Group ay sa iyo. Siguradong hindi mo kailangan ng perang ito. Na, Ginoong Su, anong balak mong gawin? Hindi mo na kailangang turuan pa ako. Vice President Zhang, kayong lahat ay parang bulag. Hindi nyo alam kung sino ang napasama. Sige na. Huwag na mag-arte. Ito ba ay tinatawag na parusa? Si Zhao Xing ay aking lalaki. Siya ay pinahiya dito ngayon. Nang ganitong uri ng pang-iinsulto. Paano ako makakaharap sa iba, mula ngayon? Ginoo Su, anong gusto mong gawin? Ginoo Su. Ginoo Su, magpakalma ka. Asawa. Sapat na yan. Magandang taon. Siya rin ang dati kong kasamahan sa laban. Sige na. Nakita mo ba? Ito ang nangyari sa aking asawa dahil sa kawalang galang. Hindi pa rin siya lumapit para humingi ng tawad. Nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Fair na. Mula ngayon, wala na tayo, anumang relasyon. Sige. Sandali. Sabihin mong salamat kay Zhao. Salamat, Zhao. Salamat, Ginoo Zhao. Zhao Xing, HMM. Simula ngayon, hindi ka na kailangang magtrabaho pa. Pumasok ka sa grupo ko. Mayroon akong isang subsidiary. Inigay mo na sa akin ang buong kontrol para pamahalaan ito. Magpapadala ako ng tao para tumulong sa'yo. Sige. Ginoo Su. Yung subsidiary na yun, nagkaroon ng problema. Anong problema, Ginoo Su? Nabulag ka ng 6 na taon. Sa panahong ito, ang negosyo ng kumpanyang ito ay malaki ang nabawasan. Mayroon ding isang misteryosong tao. Sinira niya ang lahat. At talagang may masamang layunin. Nagsara ang subsidiary na ito. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi nyo ba naisip? May solusyon ba? Naisip namin pero wala kaming pera. Para maresolba ang problema ng kumpanya, kailangan ng hindi bababa sa 20 bilyon. 20 bilyon. Kailangan agad. Kung ang kumpanya, sa estado na ito, patuloy na umunlad, mukhang malapit na ang pagsasara. Kanina pa nagkukunwari. Akala ko mayaman ka. Anong sinabi mo? Asawa. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Itong 20 bilyon, ako ang bahala, ikaw. Huwag kang nagbibiro. Totoo ito. Isang araw lang, bukas,
May mga tao talagang nagbigay ng 2 bilyon nang walang pag-aalinlangan. Nanay, sabi ni Papa, may paraan. Jiaoxin, tingnan mo ang sarili mo. Si Duo ay sumusunod sa iyo. Natututo na ring mangbola. Mayroon akong 2 bilyon. Zhou. Sujang, sa wakas nagising ka na. Oy, sino itong tao? Siya ang naghahanap sa nanay ko. Noong nakatulog si nanay, palagi siyang pumupunta para makita siya. Nananatili siya buong araw. Hindi mo maaalis. Sobrang nervyoso. Hindi ang lalaking hinihintay ni Sujang. Siya na nga. Bakit ka nandito? Narinig kong may problema sa kumpanya, kaya't nagmadali akong pumunta. May problema ka. Bakit di mo man lang sinabi sa akin? Ayokong na naman mag-abala sa'yo. Gago. Para sa'yo, handa akong gawin ang lahat. Tatay, malapit nang mawala ang asawa mo. Sobrang-sobra na ito. Mahal, itong maliit na 20 bilyon. Ibibigay ko na lang sa'yo. Bakit pa magpapahirap sa iba? Ikaw. Nakikita kong suot mo, kulang pa sa 100 piso. May 20 bilyon ka. Nakakatawa talaga. Si Sujang ay... Oh, ipapakilala ko sa'yo. Siya ay ito. Ako ang asawa niya. Asawa. Si Sujang. Hindi kita sinasabi, ha? Nabulunan ka ng 6 na taon. Nabubulo ng ulo mo. Nagdala pa ng ganitong tao. Tingnan mo siya. Maingat ang kilos. Magsalita ng bastos. Hindi ka talaga karapat dapat sa kanya. Sinong nagsasabi niyan sa akin? Mukhang gusto kitang sampalin, ha? Sige na, Jiaoxin. Si Ginoong Joe ay bisita ko. Kung wala kang importanteng gagawin, dali, dalhin mo na si Duo. Umalis na tayo. Ayoko. Anong sinasabi mo? Hindi ito. Di ba 2 bilyon? Bukas, ipapadala ko si Sun Runhai. Para sa'yo na lang. Sun Runhai. Sinasabi mo ba si Sun Runhai ang pinakamayaman? Ha? Anong kalokohan yan? Si Sun Runhai, anong klaseng tao siya? Kahit gusto kong makita, hindi ko siya makita. Ikaw, isang walang trabaho, na batang lalaki, gusto pang bigyan ka ng pera ng pinakamayaman. Talagang nakakatawa. Hindi ka naniniwala. Bukas, abangan mo. Tatay, namimiss mo ba si Mama? Paano mo nalaman? Pagbalik mula sa preschool, si Mama ay kasama si Tito Joe. Tara, kumain na tayo. Ang tagal na nating hindi umuwi. Nababahala na ba si Papa? Si Mama at si Tito Joe, umalis na. Talaga namang napakamatali ng bata. Hehe. Meow. Salamat sa pagkain, at sa paghatid sa akin pauwi. Walang anuman. Yung sinasabi ko kanina, anong palagay mo? Lubos akong nagpapasalamat na willing kang tumulong sa akin. Pero 2 bilyon, hindi ito maliit na halaga. Kailangan ko pang mag-isip. Ano pang iniisip mo? Hindi mo ba alam ang nararamdaman ko? Kung gusto mo lang, maibibigay ko ang lahat ng meron ako. Lahat para sa'yo. Ginoong Joe, pakihalagang sarili mo. May asawa na ako ngayon. Yung lalaking yun ang sinasabi mo. Pag nakita ko siya, para siyang walang silbi. Kasama ka niya, para kang nasira. Walang dapat ipag-alala sa iyo tungkol dito. Uuna na ako. Ay. Hello. Ipatuloy mo bukas. Pagsalitaan mo ang subgroup. Ipagbigay alam kay Suyang. Pagsabihan ang lahat ng board members. Lahat ay nag-aakusa kay Sujang. Sige, ipapagawa ko kay Sujang na sumunod sa akin. Hindi ba siya? Ay nako. Nandito ka na. Bakit mo dinala si Duo? Natutulog sa sofa. Magkakasakit ka niyan. Umuwi ka na agad. Kamusta naman ang usapan mo kay Jonghao? Binibigyan ka ba niya ng pera? Nasabi ko na ba sa'yo? Kilala ko si Sun Runhai ng matagal na. Isang tawag lang, nandito na siya. Tiyak na tutulungan ka niya. Ano bang kakayahan mo talaga? Alam ko nang mabuti. Ano man ang sabihin mo, hindi ako maniniwala sa iyo. Kailangan mong maniwala sa akin. At saka, yung si Jonghao, parang may masamang balak, nakasuot pa ng ginto na salamin. Kitang-kita na hindi siya mabuting tao. Sasabihin ko sa'yo, lumayo ka sa kanya, sapat na. Si Mr. Joe ay mabuting tao. Ayoko nang marinig kang nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Kung may oras ka, mas mabuti pang pagbutihin mo ang sarili mo. Pagod na ako, mag-shower muna ako. Nanay, sasama rin ako sa'yo. Sige, si Duo at si Mama, maligo tayo ng sabay. Yung si Jiaoxin, kahit na wala masyadong kakayahan,
Pero maingat naman. Gusto siya ni Dodo. Pinayagan siyang manatili bilang yaya. Ayos din naman. Parang may iniisip si inay. Hindi mapalagay. Iniisip niya ba si Tio Uncle? Kung ganito lang ang gagawin ko, mawawala na si Papa. Kailangan kong tulungan si Papa. Kailangan ko ng tulong kay Papa. Ay, may ipis. Ay. Saan ba may ipis? Sobrang takot ako sa ipis. Ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo? Narinig ko kang sumigaw. Natatakot akong may mangyari sa'yo. Kaya pumasok ako para tingnan. Bastos na tao. Bastos ako. Ginawa ko ito para iligtas ka. Bakit mo ako sinisisi? Kaya lumabas ka na. Ako. Natatakot akong may mangyari sa'yo. Kung hindi, nandito na lang ako sa paghihintay sa'yo. Hindi ka rin naligo. Huwag kang tumingin. May ipis. Nasaan ang ipis? Pinakamalaking takot ko ang ipis. Nasaan ang ipis? Ang sama-sama mo, niloloko mo ako. Meron ba? Wala. Lumabas ka na agad. May ipis. Halos hindi ko mapigilan. Huwag mong sabihin. Yung si Jiaoxi. Maganda pa rin ang katawan mo. Tatay, bakit ka nandito? Ay, hindi ako tinatanggap ng nanay mo, kaya pumunta si Papa dito. Tatay, wala ka talagang silbi. Ikaw. Hello. Nasaan ka ba? Sino ang nag-utos sa'yo na pumunta dito? Sige na, alam ko na. Gusto mo pang makapasok, pila tayo kita sandali. Mahal, sama ka sa mommy sa taas, para maligo kayo. Tatay, may makikita akong tao mamaya. O sige ba? Oo. Miyaw miyaw miyaw. Ayan, Ginoong Jiao. Sa wakas nakita na kita. Hindi ito paggalang. Hindi ito paggalang. Ha 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 ha. Ay. Sino ang nagpasok sa'yo? Ay, lumabas. Hehe. Pasensya na, Ginoong Jiao. Aalis na ako ngayon. Hoy hoy hoy. Sige na, sige na, sige na. Pumasok ka. Anong kailangan? Sabihin mo sa loob. Umupo ka. Hindi na, hindi na. Hehe, okay na akong nakstanding. Ha 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 ha. Sige, sabihin mo na. Anong kailangan mo sa akin? Ganito kasi. Narinig ko na, kailangan ni Ginoong Jiao ng pera. Dumating ako dito para sa inyo, para maghatid ng pera. Haha, ay naku, sa card na ito, ay may 3 bilyon. Sapat na para sa inyo, Ginoong Jiao, upang malampasan ang pagsubok. Hey, paano mo nalaman na kailangan ko ng pera? Hey, Ginoong Jiao, nabalitaan ko na ang lahat tungkol sa'yo. Mag-alala ka lang, sa hinaharap, ang tungkol sa pamilya Su, ay magiging aking limusapin. Simula ngayon, gagawin ko ang buong suporta kay Ginoong Su, Silangang Bundok. Muling pagbangon, si Sun Ranhai, ang pinakamayaman. Bakit siya nandito? Tiyak na hinahanap niya ako. Dapat ko siyang tanggapin ng maayos. Hindi pwede, kailangan kong magpalit ng damit. Ayan, ay naku. Ay, ito, kung ibibigay ko ito kay Sujang, siguradong hindi siya maniniwala. Kakaunting pera lang ito. Ikaw na lang ang magbigay sa kanya. Sige, ha. Bilang karagdagan sa bagay na ito. Ginoo, may isa pa akong natuklasan. Sa palagay ko, tiyak na interesado ka. Sabihin mo, tungkol sa krisis sa utang ng Su Group. Palagi itong isang tao na tinatawag na Joe Hao na gumagawa. Nakipagsabwatan siya sa iba pang mga shareholder ng Su Group na patuloy na nagbebenta ng mga ari-arian ng grupo na nagdulot ng pagkasira ng daloy ng pondo at hindi na kayang tustusan ang mga gastusin na hindi sapat ang kita. Kaya, nangyari ang krisis ngayon. Talaga, si Joe Hao ito. Hindi siya mukhang mabuting tao sa akin. Ang balitang ito, napakahalaga. HMM, ganun ba? Bukas pupunta ka sa kumpanya ni Sujang. Tungkol sa problemang ito, ipaliwanag ng maayos kay Sujang. Huwag kang mag-alala. Sasagutin ko ito. Kung wala namang problema, maaari ka nang umalis. Ay ayos lang. Hindi na kita guguluhin. Ginoong Jiao, magpapahinga ka na. Ha. Nasaan si Ginoong Sun? Saan pumunta si Ginoong Sun? Pinabalik ko siya sa'yo. Pinabalik mo siya sa'yo.
Alam mo ba yun? Si Ginoo San ang pinakamainam na tao ngayon, na makakatulong sa akin na ayusin ang problema. Sa ngayon, siya lang ang may kakayahan, na mapagtagumpayan ang kumpanya sa krisis. Dati mong sinasabi, na si Joe ay isang masama, na hindi mo siya papayagang tumulong sa akin. Ngayon ay mabuti na, may tulong na si Ginoong San sa akin. Pinaalis mo na naman siya. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mo bang mawalan ako ng negosyo? Asawa, nagkamali ka ng isip tungkol sa akin. Sa totoo lang, ako ay, nagkamali ng ano. Inamin mo na yan ng sarili mong bibig. Bakit ka pa nakikipagtalo sa akin? Tama si Joe. Walang mali sa sinabi niya. Ikaw ay isang, walang kwentang tao na puro salita. Hindi ko dapat ikinasal sa iyo. Ako. Anong nangyayari? Bakit bigla nagdaos ng shareholders meeting? Kagabi, may isa pa kaming balita na nasira ang supply chain. Kanina sa pagbubukas, malaki ang pagbagsak ng presyo ng stock. Humihingi na ang mga shareholders mag-withdraw ng pondo. Paano nangyari ito? Hindi ko rin alam. Mukhang wala ng ibang paraan. Kailangan na lang nating makipag-ugnayan kay Joe. Dapat sana kagabi, may magandang pagkakataon. Nawala na lahat dahil kay Zhao Xin. Sige, hindi na lang natin pag-usapan. Tulungan mo akong kontakin si Joe. Puntahan niya dito. Sige. Ate, dumating ka na rin. Ang tagal mo nang na-late. Kahapon ba ng gabi, kasama ang bagong bayaw mo, na nagkulitan kayo hanggang huli. Sobra ka na, Suyang. Sobra ako. Bago namatay si tatay, iniwan niya sa'yo ang kumpanya. Malapit nang mag-collapse ang kumpanya ngayon. Ikaw lang ang may kasalanan. Ikaw mismo ay nagkulang ng malay sa loob ng 6 na taon. Hindi ka nakarapat dapat sa posisyon ng presidente. Tama, Suyang. Kahit isang daliri lang ng tatay mo, ay mas malakas pa kaysa sa'yo. Kami rin ni Sojang ay mga kauna-unahang nakipagsapalaran sa iyong ama. Matagal na kaming magkaibigan. Matanda na kami at gusto naming mag-iwan ng pera. Ngayon, may dalawang pagpipilian ka. Una, ipalit ang posisyon ng Pangulo sa isang may kakayahan. Pangalawa, ibebenta natin ang bahagi ng kumpanya at lalabas tayo. Ikaw na ang bahala pumili. Tita, mas i-recommend ko ang una. Dahil kahit papaano, mapoprotektahan pa rin natin ang kumpanya. Mga kaibigan, ang krisis ng kumpanya ay pansamantala lamang. Naniniwala kayo sa akin. Kaya kung solusyonan ito, paano ko sosolusyonan? Sa kasalukuyan, sa talaan ng kumpanya, may utang kaming 20 bilyon. May pera ka ba? Ito ang araw na. Ilabas mo ang 20 bilyon na iyon. Naniniwala lang kami. Oo, tama, ilabas mo na. Mga kaibigan, ang bagay na ito, hindi ganoon kadali. Pakinggan nyo, bilangin ko para sa inyo. Kailangan mo bang bilangin? Anong sinabi mo? Huwag mong akalain na, dahil ilang taon ka ng CEO ng kumpanya, ay magaling ka na. Sa mga narito, sino ang hindi iyong nakatatanda? Sila ay lumabas. Nang nagsimula silang magnegosyo, hindi ka pa ipinanganak. Sufeng, huwag ka nang gumamit ng mga pabulang salita para lokohin ang mga shareholders. Suyang, huwag kang mang-uyam. Ngayon, ibibigay ko ang mukha ko. Anong pakialam ko sa kahihiyan? Ngayon, kung hindi mo maipapakita ang 20 milyong yuan, huwag mo kaming sisihin kung magiging matigas kami. Diretso naming hahatiin ang mga bahagi ng kumpanya. Anong sinabi mo? May lakas ka. Ako ang nagbigay ng 20 bilyon. Ginoong Joe, bakit ka nandito ngayon? Malugod na pagdating sa aming kumpanya. Tumawag si Ginoong Su sa akin. Kaya't dumating ako. Ginoong Joe, ito ay tungkol sa aming subgroup. Personal na usapan. Wala kang kinalaman dito. Sinasabi ko sa iyo, umalis ka na agad. Huwag ka nang makisawsaw. Ako nang bahala sa gulo na to. Tungkol kay Sujang, ay tungkol din sa akin. Ako ang bahala sa utang niya. Ako ang bahala sa kanyang krisis. Ay nako, Ginoong Joe. Hindi ko naman ikaw minamaliit. Kulang ang pera ng kumpanya namin. Hindi ito maliit na halaga. Hindi ba't 20 bilyon ito? Handa na ako. Ito ang ilan sa mga ari-arian ko. May 2 bilyon ito. Gongsu, gamitin mo na. Salamat sa iyo. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin. Ginoong Joe, ituring mo na lang itong utang ko sa iyo. Pag gumanda na ang kumpanya, sisikapin kong bayaran ito sa iyo. Sa pagitan natin, hindi na kailangang sabihin yan. Akin na ito, iyo na. Talaga bang may 10 bilyon? 10 bilyon. Ito ang pinakapangunahing bagay. Ngayong umaga, ako at ang mga shareholders ay nag-usap. 20 bilyon. Mukhang hindi sapat yan. Kung nais kong solusyonin ang krisis ng kumpanya namin, kailangan pa ng 5 bilyon. Ay dadagdag pa ang 5 bilyon. Bakit?
Di ba't mahilig ka magbilang? Halika, papaliwanag ko ng malinaw sa'yo. Sa buong kumpanya namin, may ilang libong tao, nakasali sa higit sa isang industriya. Magpatakbo ba ng isang araw? Mas malaking gastos ang kakailanganin. Kahapon talaga umabot ito sa 20 bilyon. Pero ngayon, umabot na ito sa 25 bilyon. Bukas ay 30 bilyon na. Bakit ganito? Tama, si Little Su ang may tama, 1 bilyon iyon. Iyon ay datos kahapon. Ngayon ay sinasabi nilang 20 bilyon. Gusto nilang panghinaan kayo ng loob. Ngunit dahil nakalikom na tayo ng pera, kaya, kailangan naming sabihin sa inyo, ang eksaktong halaga, ito ay 35 bilyon. Oo. Sobrang na kayo. Ngayon lang kami naging sobra. Kumusta na? Kung wala kayong pera, umuwi na kayo. Umalis na at ayusin ang mga gamit, dalhin ang anak. Kung gusto mong mag-antay, pwede naman. Pero, bukas ay 30 bilyon. Hindi naman kayo nananakit ng mga matitinong tao, di ba? Binubuli kita lang. Kumusta ka? Ayaw mo, umuwi ka na. Sa sarili mong kumpanya, walang pera, nandito ka pa rin. Naglalaro ng hero para sa magandang babae. Sino ka ba? At bakit ka nakikialam sa usapin ng Su? Yang, paano ka naging walang galang tulad nito? Si Joe ay bisitang inanyayahan ko. Hindi akin. Isang salita lang. Hindi kayang maglabas ng 25 bilyon. Umalis ka na. Ginoong Joe, akin ang kasalanan sa nangyari. Mabait kang nagpadala ng pera sa akin. Ngayon ay ako pa ang pinapahiya ng walang kwentang kapatid. Bumalik ka na agad. Sabay mo nang kunin ang pera. Ang problema ko, ako na ang bahala. Dahil ako na ang bahala dito, aayusin ko ito hanggang dulo. Gong Mian, itong 5 bilyon, nakuha ko na. Sige. Huli mo na nga. Wala pa akong pera ngayon. Walang pera. Anong kalokohan yan? Pwede kong aipang mortgage ang property ko. Ito ang property ko. May halagang 8 bilyon. Kahit na ibigay ko pa sa inyo ang 5 bilyon. Para sa kumpanya ninyo, sinasabi ko, 5 bilyon. Joe How? Tapos na ang usapin ito. Sapat na ang abala mo. Paano mo pa maipapahiram ang iyong bahay bilang collateral? Huwag mo nang sabihin. Ano man ang ginawa ko para sa'yo. Gusto ko naman iyon. Matagal kang nakahimbing. Hindi kita nakalimutan. Paminsan-minsan, dinadalaw pa rin kita. Dapat mong malaman ang tunay mong damdamin. Alam ko ang nararamdaman mo. Pero kasal na ako. Yung lalaking yun, hindi ka karapat-dapat. Tingnan mo, nasa gitna ka na ng problema. Ngayon, humarap ka na sa pagsubok. Hindi siya nagpakita. Ano ang maaasahan mo sa kanya? Maghiwalay ka na sa kanya. Nandito kami. Sisikapin kong alagaan si Duo-Duo. Kahit na ayaw kita. Pero, ikaw na bayaw. Mas mahusay ka kay Jiaoxing. Pumayag ka na lang sa akin. Ako. Nanay. Hindi ka pwedeng pumayag sa kanya. Duo-Duo. Kailan ka nagtago doon? Nanay, huwag mong sang-ayunan ito. Masamang tiyungin. Gusto lang ni Duo-Duo si Jiaoxing. Isang tatay. Mabait si Duo-Duo. Nagtatalakay ang mga matatanda ng seryosong bagay. Pumunta ka munang hanapin si tatay. Ha? Hindi ako. Si Papa ang nagdala sa akin. Jiaoxing. Nasaan siya? May konting problema si Papa. Bibigyan niya ako ng konting oras. Darating siya. Anong silbi kung darating siya? Isang cute na walang isip. Maliban sa pagyayabang, ano pa ang kaya niyang gawin? Ha? Hindi nagyayabang ang tatay ko. Siyang Superman. Nagdala siya ng malaking halaga ng pera. Sabi niya tutulungan niya si Mama na ayusin ang problema sa kumpanya. Si tatay mo na cute na yan. Kaya bang maglabas ng higit 20 bilyong cash? Sabi ng tatay ko, may isang tiyo na ang pangalan ay Sun Ronhai. Babalik niya ang pera ng maayos. Ha? Ano? Si Ginoong Sun ay isang tunay na mayaman. Saan ang tatay mo? Isa lang siyang manginginom na walang ambag. Asawang pumasok sa bahay na hindi niya pagmamayari. Pwede ka pang mag-utos sa pinakamayaman. Anong biro yan? Batang paslit. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Gago ka. Palagi ka nalang mangungulekta. Ikaw. Sujang, ang sinabi ko kanina, hindi mo pa ako sinasang-ayunan. Ako, ano pang hinihintay mo? Basta't sasang-ayon ka, na makasama ako, maaari nang mapanatili ng kumpanya. Duo-duo, at magkakaroon pa ng isang gwapo, na nagmamahal sa kanya na tatay. Hindi ka gwapo. Ang tatay ko ang gwapo. Tama na, wala akong oras para makipaglaro sa inyo. Sayang ang oras. Bigyan kita ng huling 5 segundo, kung hindi ka sang-ayon kay Johao. Aalis na ako kasama ang mga shareholder. Magbabalik ng shares. Ano? 5. 1. 3. 2. Tapos na ang oras, mga shareholder. Aalis na tayo. Sandali lang. Sumang-ayon ka na.
Ang galing. Sa wakas nadaya ka na. Hindi pwedeng pumirma, inay. Hindi pwedeng pumirma. Tumigil ka. Xiaoxi. Asawa, hindi pwedeng pumirma. Kapag pumirma ka, mahuhuli ka. Asawa, hindi pwedeng pumirma. Kapag pumirma ka, nahulog ka na sa bitag. Xiaoxi, bakit ka nandito? Ano? Hindi ka pa ba nasasaktan mula sa huli? Hindi ka pa ba nakasawa? Kung makikita mo ako, dapat tawagin mo akong kuya. Ikaw pang ang karapat dapat, sa aking bayaw. Si Joe Hao nga. Dati pa lang ba kayong magkakilala? Anong ibig mong sabihin? Ngayon lang tayo nagkita. Bastos na bata. Anong ginagawa mo dito? Dito hindi para sa katulad mo. Ang dapat nandito. Sinasabi ko sa iyo, umalis ka na. Kung hindi, hindi ako magiging mabait sa iyo. Bakit? Kayo ba ay may sagwatan? Niloko mo ang asawa ko. Hindi pa ako makakapunta. Nagsasalita ka ng walang katotohanan. Kailan ba ako ng loko? Talagang hindi ka titigil hanggat hindi ka nabibigo. Hindi ka pa rin sumusuko. Sujang, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Dali, pirmahan mo na ang kontrata. Gusto mo bang makita ang kumpanya na itinatag ng iyong ama na nasa Syra dahil sa iyo? Sige. Hoy, ikaw. Wow, umuulan ng niebe. Xiaoxi, baliw ka ba? Hindi mo ito kailangan. Alam mo ba, ito ang tanging pagkakataon ng kumpanya na makabawi ka. Hindi. Makinig ka sa akin. Huwag ka nang magsalita pa. Xiaoxi, akala ko dati, wala kang kakayahan. Pero hindi ko inakala na masama rin ang loob mo. Hindi mo ako papatayin. Hindi ka titigil, di ba? Sabihin mo nga, simula nung pumasok ka sa bahay namin, ano ang ginawa ko sa'yo? Binibigyan kita ng pagkain. Pero ikaw, ganito ang pasasalamat mo sa akin. Gusto mo bang pabagsakin ang kumpanya ko? Niloloko ka nila. Natatakot akong maloko ka. Niloloko ako. May tao bang manloloko ng 25 bilyon? Kung may ganitong magandang pagkakataon, mas gugustuhin ko pang maloko araw-araw. Hindi ba't sinabi mong niloloko niya ako? Nasaan ang ebidensya? Sabi mo na. Sige. Sasabihin ko sa'yo, siya, sapat na, ayoko nang pakinggan ka pa. Dati ay tungkol sa atin. Naghihintay pa rin ako sa desisyon tungkol sa paghihiwalay. Ngayon, nakikita ko na, talagang hindi tayo bagay. Kapag natapos ko na ang mga bagay ko, sa bahay, maghihiwalay na talaga tayo. Anong sinabi mo? Ayos lang yan. Pwede nating ulit gawin. Babalik tayo sa opisina para pumirma. Sige, aalis na tayo. Nanay, hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo na kailangang umalis. Pera. Dala ko na. Hoy, hindi ba ito si Ginoong Son, ang pinakamayaman? Ginoong Son, kumusta? Kumusta? Maliit na son. Ay, panahon mo nang magsalita. Oo. Ang aming Wheat Vision Group ay nagpasya na mamumunan sa subgroup. Narito ang 50 bilyon. Ang perang ito ay para kay Ginoong Su. Kung paano gustuhin ni Ginoong Su na gastusin. Ang aming kumpanya ay hindi makikialam sa anumang desisyon ni Ginoong Su. Walang opinyon kay Ginoong Su. Basta masaya si Ginoong Su, ayos na. Bakit only 50 bilyon? Kung hindi pa sapat, pwede pa tayo magdagdag pa. Basta sabihin lang ni Ginoong Su, sige na. Ito na lang, 50 bilyon. Wala pang anumang kondisyon. Mas mataas ito kaysa sa mga kondisyon ni Joe Hao. Ay syempre naman. Basta't pirmahan nyo, Ginoong Su, ipapadala na ang pera. Hindi, pwede namang hindi pumirma, basta masaya si Ginoong Su. Haha, totoo ngang nakinig si Ginoong Son sa'yo, hindi ka naman nagbibiro. Oo, syempre, hindi ako nagsisinungaling. Alam ni Dodo, hindi manloloko ang tatay. Paano nangyari ito? Ang cute na ito. Paano siya nakilala si Ginoong Son? Ang galing, Ginoong Son. Bukas ay magkakaroon ako ng press conference upang ipahayag ang aming subgroup at Click Vision Group na opisyal na nakipagtulungan at ibigay ang plano ng kooperasyon. Kung maasa akong bukas ay makakadalo ka. Ay naku, kapwa natin ito. Sige, Sujang. Sa negosyo, kailangan may ayos na pagkakasunod-sunod, di ba? Ako ang unang pumunta sa'yo, kahit pa may ibang sumali. Hindi mo pwedeng talikuran. Yung mga taong matagal na nating kasama, pag-ibig nga, ay... Anong meron kayong dalawa sa isa't isa? Ikaw lang naman ay, nagnanais sa kagandahan ng asawa ko. Isang mapagpanggap na tao lang. Xiaoxi.
Paulit-ulit mong nilalay ako. Tuwing ganito ako, nauunawaan ka ng mga matatanda at pinapatawad ka. Ngayon, kung hindi mo maipakita ang ebidensya, hindi kita palalampasin. Sige. Sasabihin ko sa'yo, mamatay ka na lang ng nakatitig. Ano ito? Ito ay isang dokumento. Naka-record dito, ang mga taon ni na Joe Hao at Su Yang. Nakalink dito ang mga shareholder, lahat ng ebidensya laban sa Su family. Ano? Sinasabi mong ebidensya. Ito na ang ebidensya. Hindi ko na kailangang tingnan. Alam ko na ito ay, peke. Su Yang, paano kita maloloko? Ha? Minahal kita ng ganito katagal. Hindi kita pagsisinungalingan. Nagsisinungaling ka pa rin. Nakasulat sa dokumento. Malinaw na malinaw. Tiyak na ebidensya. Akala mo makakatanggi ka pa. Hindi ko inasahan na ganito ka. Akala ko'y nagtitiwala pa ako sa iyo. Akala ko'y ikaw ay isang mabuting tao. At ikaw, Su Yang, bilang bahagi ng pamilya Su, nakipagsabuatan ka pa sa mga dayuhan. At kayong mga shareholders, akala niyo rin ay kaya niyong saktan ako. At kayong dalawa. Sinasabi ko pa namang, na kayo'y mga tiyuhin. Mga Ginoo, mula bukas, ang Su Group, lahat ng bahagi, ay mapupunta kay Su Yang. Su Deng, mayroon ng 100% ng bahagi. Hindi, ano, wala kang karapatan dito. Wala kang karapatan dito. Siyempre mayroon siya. Binigyan ko si Su ng 50 bilyon. Ngayon, ako na ang pinakamalaking shareholder. Ayon sa porsyento, may karapatan akong magdesisyon. Kaya, ano man ang sabihin ni Ginoong Zhao, iyon ang magiging katotohanan. Si Su Yang at ikaw. Mula ngayon, ikaw ay pinalayas mula sa pamilya Su. Walang kinalaman sa iyo, ang lahat ng tungkol sa pamilya Su. Umalis ka lang ngayon din. Ayaw kong makita ka. Hindi. Ginoong Su, kapatid Hao, kailangan mo akong iligtas. Tinulungan kita ng maraming beses. Hindi ka pwedeng manood na lang na walang ginagawa. Kuya Hao, hindi na siya makaalis sa sitwasyon. Ano ang maitutulong niya sa'yo? Simula bukas, ako ay mula sa Haikang Group. Ganap na ipinatupad ang pagbabawal sa kumpanya ni Joe Hao. Naniniwala ako sa aking sariling kakayahan. Hindi na kailangan ng 1 linggo. Siguradong mababangkarote ang kanyang kumpanya. Anong sinasabi mo? Kuya Hao. Ha. Bakit ka tumatawa? Tinutokso ko ang inyong kabobohan. Akala mo ba wala akong plano? Wala akong backup na plano. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko sanang kumita ng kaunti, kaya humihingi ako sa inyo. Sabay na rin, diretso mo nang pakasalan si Su Yang. Pero kayo, hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Nasa bingit ka na ng kapahamakan. At matigas ka pa rin. Malapit ka ng ma-blacklist. Ano pa ang ipinagmamalaki mo? Maaari mo ba akong i-blacklist? Ye Wamian. Sinasabi mo ba, ang Ye Wamian ng Ye pamilya sa kabisera? Tama iyon. Siya nga si Ye Wamian. Ginoong Ye Wamian. Isang ideya niya, maaaring putulin ang buhay at kamatayan. Kahit sino pang pinakamayaman. Anumang halaga ang mayroon siya. Sa kanyang mga mata, isa lamang itong numero. Ano ang magagawa ninyo sa kanya? Ano ang hindi ninyo magawa? Ano ba siya sa katunayan? Tingin ko sa iyo, mga kamay at paa. Ang payat mo parang kawayan. Anong akala mo sa sarili mong martial artist? Kumusta? Medyo magaling naman ang skills ko, di ba? Anong balak mong gawin? Sasabihin ko sa'yo, gusto mo akong patayin. Hindi ka pakakawala ni Ginoong Ye. Sinabi na ni Ginoong Ye, na buong pusong susuportahan ang aking pag-unlad. Ang pagsasakop sa Su, ay unang hakbang lamang. Kung hindi kayo sang-ayon, hintayin niyo si Ginoong Ye, at tuluyan ang mawawala ang Su. Zhao Xin, pakawalan mo na siya. Kumusta? Natakot ka ba sa kapangyarihan? Sa likod ko. Paano mo nalaman na wala akong kapangyarihan sa likod? Bakit ka pa nagpapanggap sa akin? Sinasabi ko sa inyo, kapag dumating na si Ginoong Ye, lahat kayo ay magiging masunurin. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Ibigay niyo sa akin ang Su Group. Si Su Yang ay makikipaghiwalay. At bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kung hindi, sobrang nakakapikon. Huwag kang mag-alala. Itong bagay na ito, ay akin na. Iyan ay si Ye Wamian. Puno ng Ye pamilya. Sinasabing napakalakas ni Ye Wamian. Ang kanyang lakas ay hindi matutumbasan. Paano tayo makikipagtulungan sa isang tao tulad ni Joe Hao? Mukhang sa ngayon, ang makakapagligtas sa atin, ay ang matagal nang nawala, na pinuno ng Qingfeng Pavilion. Panginoon ng Qingfeng. Si Liu Xiangzi. Si Liu Xiangzi. Hindi naman. Bakit siya? Sige na, pakasalan mo na ako. Ito ay para sa iyo. Anong ginagawa mo tungkol sa laban? Huwag kang magulo. Wala akong pakialam. Hindi ka sang-ayon ngayon. Hihintayin kita. Hihintayin ko hanggang sumang-ayon ka.
Ngunit narinig ko na si Liu Xiangzi ay may masungit at malamig na ugali. Pinakamainit na ayaw ng mga estranghero na istorbohin siya. Kahit na matagpuan namin siya, hindi rin siya kikilos. Kailangan ba talaga siya? Pwede bang palitan siya? Siyempre, siya talaga. Hindi mo ba narinig? Sabi niya, 3 araw lang ang ibibigay. Ngayon, mayroon siyang kakayahan na nasa paligid ng Hangzhou. Siya na lang ang natira. Sige na. Sasamahan kita para makilala siya. Kilala mo siya. Huwag kang magyabang, ha? Bakit hindi mo na naman ako pinaniniwalaan? Paano kita paniniwalaan? Sino-sino ang gustong makipagkita sa kanya? Walang makakita. Sinasabi mong madali lang. Makikita mo siya. Kung kaya mong dalhin siya. Kung lalabas ka na. Anong kondisyon ang ilalabas mo? Sasagutin ko lahat. Totoo. Kahit anong kondisyon. Ganito, dadalahin kita para makita siya. At pagkatapos, talagang pakakasalan mo ako. Ano sa tingin mo? Ayos lang. Sang-ayon tayo. Ang galing. Mama at Papa, mag-aasawa na. Ano bang lugar ito? Sa gitna ng kawalan. Marami pa akong dapat gawin sa opisina. Di ba gusto mong makita si Liu Xiangzi? Nandyan siya sa loob. Nakatira siya dito. Tara na. Anong ganda? Sino ang may ganang pumasok sa aking Qingfeng Pavilion? Narito ang isang matagal ng kaibigan. Bakit hindi ka pa nagpapakita? Sino? Bakit? Hindi mo na. Mahalata ang boses ko. Jiaoxi. Ikaw nga talaga. Matagal na tayong hindi nagkita. Sa wakas, nahanap mo ako. Alam mo ba? Matagal na kitang hinihintay. Ayos na. Narito na ako para makita ka. Ah, oo. Ipakikilala kita. Ito siya. Hindi naman siya ang asawa mo, di ba? Ha? Ha? Oo. Ayos lang ikaw. Ikaw ay nagtatago sa akin. Nalihim na nagpakasal. Pwede bang itanong, ikaw ba ang Ginoong Liu? Ah, tama nga, siya iyon. Hindi ako. Ako ang personal na katulong ni Liu Xiangzi. Pwede mo akong tawaging Xiaolu. Hindi narito si Liu Gezu. May problema ka ba? Pwede mong sabihin sa akin. Kung wala si Liu Guro, hindi na namin istorbohin pa. Jiaoxi, umalis na tayo. Sige, sandali lang. Hala, sandali lang. Sino ang nagsabing wala si Ginoong Liu? Hindi ito maaring sabihin. Sabihin niyo lang sa akin. Tiyak na tutulungan ko kayo. Ngunit pagkatapos ng lahat, mayroon akong maliit na hiling. Anong kondisyon? Gusto kong tumira sa bahay niyo ng ilang araw. Ano? Talagang hindi ako sang-ayon dito. Ano namang masama dito? Maliit na berdeng dalaga. Basta't matutulungan mo kami. Nalutusin ang problema. Pwede kang tumira sa bahay namin kahit gaano katagal. Lahat ay maari. Ayos. Ngunit, sa pagkakataong ito, medyo malaki ang problema. Ito ay tungkol sa pamilyang Ye sa kabisera. Sinasabi mo ba? Si Ye Wam yan. Oo, kami sa Su Group. Nagtatangkang magdaos ng isang investment conference sa loob ng 3 araw. Natatakot akong may magdulot ng gulo. Kaya akala ko sino ito. Ay, si Xiaoye pala. Aba, ay, itong batang ito. Hindi ba't sinaktan mo na siya dati? Bakit siya naglalakas ng loob na manggulo sa'yo? Mag-ingat ka. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Hindi ko sinabi sa asawa ko ang tungkol sa aking nakaraan. Huwag mong masabi ito, isang asawa. Ang tawag mo ay talagang malapit. Sinasadya kong sabihin sa iyo, huwag kang magulo. Sige. Sasang-ayon ako sa iyo tungkol dito. Pagkatapos ng 3 araw, maayos na gaganapin ang iyong pagpupulong sa negosyo. Mag-alala ka lang. Ipapadala ko si Liu Ge para dumalo. Ang galing naman. Salamat sa iyo. Oh, saka lang. Maghintay kayo sa akin. Pupunta lang ako kumuha ng isang bagay. Tingnan natin. Nanunood pa rin. Magsabi ka ng totoo. Anong relasyon nyo? Wala. Walang problema. Isang kaibigan lang. Nagsisinungaling ka pa. Sabihin mo ang totoo sa akin. Kayo ba ay magkaibigan pa rin? Oo, pero yun ay nakaraan na. Tayo'y magkasama na. 10 araw pa lang. Ayos lang yan. Talagang okay ka sa batang yun. Sige, tanungin kita muli. Kayo ba ng dalawa ay may nangyari na? Anong nangyari? Yung ganoon. Ito. Pakinggan mo akong magpaliwanag. Ilang beses. Hindi lalampas sa 30 beses. Kayong dalawa, 10 araw pa lang. Pero may 30 beses na. Ay, bakit umaalis si Miss Su? Alam kaya niya, ang tungkol sa atin.
Masaya ka pa rin dyan. Medyo interesting itong babae ah. Ito ay ang token mula sa Qingfeng Pavilion ko. Kung si Ye Wang yan, yung matandang lalaki ay dumating. Maari mo siyang ipakita. Salamat. Bakit? Dapat katulad ng mata. Isara ng mga babae ang mata para halikan mo siya. Bilisan mo. Halikan mo na ako ngayon sa labi. Baliw. Ang baho mong lalaki. Ayoko ngang makisawsaw. Tatanungin kita. Maganda ba ako? Maganda. Maganda ako. Bakit ka pa rin? Makikipagtalik sa ibang babae. Uminom ka ng marami. Ihahatid kita sa kwarto. Ayaw ko. Natulog na si Duho-Duho. Natatakot akong magising siya. Dito na lang. Sige. Malugod na tinatanggap si Ginoong Ye. Ginoong Ye, sobrang mayabang ang pamilya Su. Yung Su Jiang ay tila hindi pinansin ang iyong babala, at kahit na nagdaos ng isang investment meeting, nakikita ko, ang negosyo ng pamilya Su ay umabot na sa dulo. Salamat sa inyong pagdalo. Ang inyong presensya ay nagbigay liwanag sa Su Group. Su Jiang, lumabas ka dito. Kooperasyon, Zhou Hao, dumating ka ng walang imbitasyon, at nagmamalaki pa. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Bakit ka nagkukunwaring hindi mo alam? Binigyan ka ni Ginoong Ye ng 3 araw, para ibigay ang Su pamilya, at papasalan mo ako. Hindi ka lang hindi gumagawa, kundi nagdaos ka pa ng isang investment conference. Sa tingin ko ay naghahanap ka ng kapahamakan. Bakit hindi ko ito maiaayos? Ang ginagawa ko ay lehitimong negosyo, legal na kalakalan. Walang sino man ang may karapatang magbanta sa akin. Ha ha ha. Ang laki ng iyong bibig. Ngayon, habang nandito ako, titingnan ko kung magtatagumpay ka. Ano ang gusto mong gawin? Simulan na agad. Kumpleto ang pagsasara ng Su Group. Lahat ng ari-arian ay nakabinbin. Pag-aari ng pamilya Ye. Bakit naman? Wala kang karapatan. HMPH. Bakit naman? Dahil sa akin, na si Ye Wang yan. Ngayong araw nandito ako. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na makipagkalakalan sa iyo. Ngayon, sino ang may lakas ng loob na makipagtulungan kay Su Jiang? Ay parang nakikipagsagwatan sa akin. Sige, mga kaibigan, huwag kayong umalis. Walang pinapayagang umalis. Lahat kayo, manatili. Jiaoxi, bumalik ka pa. Bakit naman ako hindi babalik? Ngayon ang araw ko, ang investment conference ng asawa ko. Bilang asawa, dapat akong dumalo. Hindi ba ito ay makatwiran? Oh, ikaw pala ang asawa ni Su Jiang, na umiinom ng gatas. Tama nga. Ay. Bakit parang, kilala kita? Kilala mo nga ako. Sandali lang, maalala mo rin. Batang, kung magpapakita kang may pag-unawa, hinapayo ko sa'yo. Umalis ka na. Hindi mo kayang maapakan ng antas na ito. Nandito si Ye Darren. Sandali lang. Hindi mo alam kung paano siya namatay. Sa inyo lang. Batang ito. Naimbestigahan na kita, may isang mayaman lang na sumusuporta sa'yo, para sa'yo. Dapat mong malaman, kahit si Sun Ronghai, kayang kong patayin, parang napakadali lang na pisilin, ang langgam. Ay, paano mo nalaman na, kilala ko lang si Sun Ronghai, sino pa ang kilala mo? Sabihin mo sa akin, ang taong kinakatakutan mo, ha ha ha. Ako si Ye Wang yan, namuhay ng matagal, hindi kailanman natakot sa sinuman. Sabihin mo ang kanyang pangalan, gusto kong marinig. Qingfeng Pavilion, Liu Xiangji. Sino ang sinasabi mo? Si Ginoong Ye, si Tianwen. Pakinggan mo ang kanyang yabang. Si Ginoong Liu ay isang napakahalagang tao. Siya ay dati ang pinakamalakas na general sa ilalim ng Dragon Commander. Ang galing sa sining ng martial arts ay walang kapantay. Iyan ay isang tao na parang Diyos. Hindi ito ang uri ng tao na maaring makilala ng mga ganitong tamad. Bata. Gusto mo akong takutin. Walang silbi ang trick na yan sa akin. Para sa basura kagaya mo, kailangan pa ba ng taktika? Kaya ko nang gawin kahit walang plano. Mapapalayas kita hanggang sa wala nang natira. Sinong tumawag? Oo, ay patawag mo ito. Walang hiya na batang ito na walang pakialam sa langit at lupa. Pabagsakin mo ng walang awa. Sandali lang. Tingnan nyo. Selyo ng Pangulo ng Qingfeng Pavilion.
Ayos ka dyan. Yung batang babae, para sa'yo, ninakaw pa ang selyo. Ang ganda ng relasyon mo sa kanya. Anong oras na? Nagseselos ka pa. Nakakatawa. Hindi ako nagseselos. Ibigay mo na yan. Ang cute ng maliit na ito. Ang ganda ng pagkagawa. Ang gaganda ng mga token na ito. Ang gaganda ng pagkakagawa. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo pa ba naiintindihan ang ibig kong sabihin? Paano mo magagawa na makilala si Jilio? Peke ang token na ito. Tama. Ang anteng-anteng ni Liu Xiangzi ay isang bagay na lagi niyang dala, maliban sa Dragon Commander. Walang ibang makakahawak. Ito ay isang peking anteng-anteng. Matatalino si Inoue. Hi, sinasabi ko sa inyong dalawa, bulag ka na ba? Pati ang anteng-anteng ni Liu Xiangzi ay hindi mo man lang nakikilala. Ang cute-cute naman. Akala mo ba magiging katulad kami, ni Sun Jiang na tanga? Ilang salita lang, makakapagtakas na kayo. Ang tapang mo naman, bata. Kahit ang anteng-anteng ni Liu Xiangzi ay iyong ginawang peke, parang gusto mo pang mapabilis ang kamatayan mo. Tama nga naman. Ang buhay ni Guru Liu, ang pinakaayaw niya ay ang mga taong walang galang sa kanya. Ginamit mo pa ang pangalan niya. Kayo, ang mga so, ayaw na ba ninyo ng inyong mga buhay? Hindi na ba ninyo ito kailangan? Paulit-ulit ninyong sinasabi na peke ang anteng-anteng na ito. Pero paano kung totoo ito? Hindi ba kayo natatakot na si Liu Xiangzi ay darating? Natatakot ako, natatakot. Sisipain ko muna ang token na ito. Sisipain ko naman ang mukha mo mamaya. Paano? May lakas pa palang loob na tapakan ang token ko. Xiaolu, dumating ka na rin sa wakas. Xiaolu. Jiaoxi, na-late na ako. Ang lalaking ito, hindi ka naman siguro niya nahirapan. Ano? Ang ganda ng timing mo. Huwag kang mag-alala. Papunta na ang mga tauhan ko. Pero kung nagmamadali ka, maaari ko rin itong gawin mismo. Turuan ang walang kwentang ito. Sino ka ba? Ang laki ng bunganga mo. Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Kailangan pa bang itanong yan? Siguradong magandang babae na pinakuha ni Jiaoxing. Yang matandang babaeng si Su Jiang. Hindi na kayang makasapat kay Jiaoxing. Kakahanap ko lang nitong babaeng ito. Pag nagsasalita ka pa ng kung ano-ano, sisirain ko ang bibig mo. Ikaw, ang kapal ng mukha mo. Umabot ka pang manggahas na sakta ng tao ko sa harapan ko. Wala ka talagang respeto sa akin. Madali lang din kitang masampal. Jiaoxi, si Xiaolu, isa lamang siyang katulong. Napakaangas niya. Kung hindi dumating ang may-ari ng liuge, nasa panganib na siya. Mrs. Huwag kang mag-alala, walang makakasakit sa kanya kahit kaunti. Ikaw na ang cute. Aba, ang lakas ng loob mong suntukin ako. Hindi kita mapapatawad ngayon. Aba, malay natin kung sino ang hindi mapapatawad. Nakangiti ka pa. Alam mo ba, ang dalawang to, ang kasalanan ay kamatayan ng parusa sa pagpapanggap na token ni Master Liu. Ngayon, kahit na ang hari ng langit mismo ang dumating, hindi niya ito mapapanatili, dahil alam mo na, ang paglaban kay Liu Xiangzi ay kamatayan. Bakit ninyo pa nilalakad ang token? Isang sirang token. Ano naman kung natapakan ko? Okay lang. Mabuti pa. Ano? Wag yan. Hindi mo na ako natatandaan. Ito ang natatanging galaw ni Liu Xiangzi, Liu Yunzang. Sino ka ba talaga? Ginoo paano? Natatakot ka na ngayon. Kaya naman pala, ikaw pala ang tinaguriang pinuno ng Qingfeng, si Liu Xiangzi. Hindi, imposible, kung siya si Liu Xiangzi, tapos si Zhao Xinghai. Alam na ang aking pagkatao, bakit hindi sumamba sa pinuno ng Qingfeng Pavilion, na si Liu Xiangzi, hindi ba siya si Xiaolu? Abangan natin ang palabas. Mumuhag kayo. Muntik na naman akong maloko ninyo. Kanina pa, Su Jiang, parang ang dali niyong tawagin siyang Xiaolu. Sabi, ikaw ba ang katulong ni Liu Xiangxi? Ngayon, bakit biglang naging si Liu Xiangxi mismo? Tama, bago kayo magsinungaling. Pwede bang magkasundo muna kayo sa sasabihin ninyo? Nalantad na ang inyong kasinungalingan. Ano, paulit-ulit, yung nag-aarte. Sawa na talaga ako. Alam ba ninyo, nakilala ko ang tagapangalaga ng Qingfeng Pavilion. Gusto niyo bang tawagan ko siya? Para mapabulaanan kayo, si Ling Xiao ba ang tinutukoy mo? Hindi na kailangan pang tawagin mo siya. Papunta na siya rito. Nagdadahilan ka pa. Ginaya ninyo muna ang anteng-anteng ng pinuno ng kulungan. Tapos, saka, nagpaparamdam kayo na siya ang pinuno ng kulungan. Ilan ba ang ulo ninyo? Kulang na kulang. Hindi ka kaya ngayon, Little Green. Lahat ng totoong lakas, ipinakita na nila. Hindi pa rin sila naniniwala. Mukhang ang autoridad mo, bumababa ng bumababa araw-araw. Kasalanan ko, ilang taon na akong nagtago sa bundok, kaya naman ang mga tao, ay nakalimot na sa akin. Mabuti. Matigas pa rin ang inyong ulo. Tatawagan ko na, ang tagapangalaga. Para maayos kayo.
Ang kapal ng mukha mo. Ang mga tagapagbantay ng Qingfeng ay narito na upang iligtas kayo. Ang kapal ng mukha mo. Ang mga tagapagbantay ng Qingfeng ay narito na upang iligtas kayo. Ginoo Ling. Ginoo Ling. Ang tamang-tama ninyo. Bilisan ninyo. Dakpin ninyo ang mga impostor na iyan. Lahat sila. Sino ka ba? Linda. Ako. Si Ye Wamian. Hindi mo na ako natatandaan. Ang pinuno ng angkan ng mga Ye. Wala akong pakialam kung sino ka man. Nagkasala man sa dakilang Panginoon. Kailangan pa ring mamatay. Dakilang Panginoon. Sino ang dakilang Panginoon? Ang ibig mo bang sabihin ay siya ang dakilang Panginoon? Ngayon, naglakas loob ka pa ring magduda sa aking pagkatao. Ang lakas ng loob mo. Nakita ninyo ang Ginoo ng tahanan. Hindi pa ba kayo luluhod at sasamba? Siya si Liu Xiangzi. Tama. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Natatakot akong baka hindi ka maniwala sa sasabihin ko. Kaya pala ganyan ka ka-confident. May dating pala kayong si Master Liu. Ex-girlfriend. Pala. Ikaw ang naghahanap sa kanya. Hindi ko naman sinabi. Pag-uwi ko, kakausapin kita. Panginoong Liu. Patawarin niyo na po ako. Ako po yun. Bulag po ako sa inyong karangalan. Pakawalan niyo na po ako. Inaamin ko na ang aking kasalanan. Nagsisisi po ako. Tatanggapin ko po ang parusa. Ano ang ibig sabihin nito? Pag-amin. Ibigay mo ang iyong buhay. Tanggapin ang parusa. Gusto kong ibigay mo ang kalahati ng kayamanan ng pamilya Ye, kay Su Jiang. At mangako na habang buhay, hindi ka na babalik sa Hangzhou. Kalahati, Master Liu. Sa palagay ko'y hindi ito angkop. Ayos lang po, Ginang Su. May mga kondisyon po ito. Basta't pagbigyan mo lang ako ng isang maliit na pakiusap. Lahat ng ito ay magiging sayo na. Anong kahilingan? Kailangan kita. Hiwalayan mo si Zhao Xin. Ano? Direktor Su, hindi mo tatanggapin ang kondisyong ito. Anong ginagawa mo? Huwag mo nang pakialaman. Ito ang pagitan ko at ang mga bagay-bagay sa pagitan ni na Mr. Su. Basta ikaw at si Zhao Xin ay maghiwalay na. Ang mga hiling mo sa unang kalahati ng buhay mo ay matutupad na. Para sa iyo. Ito ay isang panalong kalakalan. Negosyo lang po, Ginoo Liu. Maraming salamat po sa pagtulong ninyo kanina. Niligtas ninyo ako sa kapahamakan. Pero si Zhao Xin, asawa ko po siya. Ama po siya ng anak ko. Kaya, kakaunti ba yun para sa'yo? Kung ganoon, ipabibigay ko kay Ye Wamian ang lahat ng ari-arian ng pamilya Ye. Sa'yo, ayos lang ba? Hindi. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Hindi ko matatanggap ang kondisyon mo. Ayaw kong makipagdiborsyo kay Zhao Xin. Pasensya na. Isang taong mapagmahal, at matapat nga naman. Direktor Su. Tama ang iyong pinili. Ano ang ibig mong sabihin? Sinusubukan mo ba ako? Mukhang hindi ako nagkamali ng tulong. Ang kalahati ng kayamanan ng pamilyang Ye ay sa iyo na. Salamat po, Ginoo. Ginoo Liu. Maaari po bang isaalang-alang ninyo ang mukha ng aming pamilya? Pakisuyo po, huwag ninyong gawin ito. Kung ngayong araw na ito, ang pamilya namin ay mawawalan ng kalahati ng aming kayamanan. Pagbalik ko, walang paraan para makapagpaliwanag sa mga nakatatanda. Anong pakialam mo, ikaw? Ang lakas ng loob mong mang-api. Akala mo ba'y puro walang silbi ang mga tao sa pamilya namin? Parating na. Paano? Gusto mo pa bang makipaglaban sa akin? Master Liu, ang nangyari ngayong araw, pribado kong usapan ito ng pamilya Su. Dapat kami ang bahala rito. Ang iminumungkahi ko, hayaan natin ang mga Su na pumili ng kahit sino para makipaglaban ng mano-mano sa mga tauhan ko. Kung mananalo sila, kusang loob ko, ibibigay ang kalahati ng aking ari-arian, at may gana ka pang makipag-ayos, maniwala ka man o hindi, kaya kitang patayin na dalagan, pupuksain kita. Hay, sige nga. Pumapayag ako, nababaliw ka na ba, papatayin ka niya. Mga walang kwentang kalaban lang naman yan, hindi ko pa siya pinapansin. Hindi ko pa siya pinapansin. Itim na balabal, lumabas ka. Ang laki ng tapang. Ang lakas ng dating ng iyong galit, mukhang matagal ka nang nasa digmaan. Matagal mo nang tinitipon yan. Pakituro naman po. Ano? Iyan lang, nakakainis. Ibigay mo na sa akin lahat, huwag kang magmadali. Hayaan mo muna siyang maglaro. Kumusta na, Ginoo Ye? Kaya naman pala ang mga kondisyong binanggit ko kanina. Kung hindi naman kaya, pwede mo namang subukan mismo. Sige. Handa kong ibigay ang kalahati ng aking mga ari-arian. Pero tandaan mo, ang pera ng pamilya namin, ng mga Ye, hindi basta-basta makukuha. Ang angkan namin ng mga Ye, hindi man kilalang kilala, ay may pinagmulan din naman. May kaya rin naman kami. Kung hindi umiikot ang bundok, umiikot ang tubig. Marami pa tayong panahon.
Magaling. Naku, Ginoo Ye. Ganyan na lang po ba yun? Masyado na kayong abusado. Ipaalam ninyo sa akin si Ginoo Jin. Ang mga kondisyon niya, tinanggap ko na lahat. Ang manggahas na gawa ng ganoong kahihiyan ang pamilya ko. Ano man ang maging, anong halaga? Ipapatay ko sila. Ihagis mo ang laruan. Mabuti. Iwagayway mo ang buntot. Dungo-dungo. Umakyat ka na muna sa taas at maglaro. May sasabihin lang ako sa papa mo. Pa, alis na ako. Mag-ingat ka. Dungo-dungo. Huwag kang umalis. Dungo-dungo. Samahan mo naman ako, papa. Sino ang nagsabi sa'yong umupo ka dyan? Tumayo ka. Sino ang nagsabi sa'yong umupo ka dyan? Tumayo ka. Anong ginagawa mo? Ang seryoso naman ito. Ang tensyon naman ng atmosphere. Tatanungin kita, anong relasyon mo ngayon kay Liu Xiangxi? Anong klaseng relasyon? Wala kaming relasyon. Magsabi ka ng totoo sa akin. Anong relasyon mo ngayon kay Liu Xiangxi? Madalas ba kayong nagkikita? Sabi mo, ako. Bilisan mo na, sabihin mo na, hi, anong ginagawa mo? Hindi ko ba sinabi sa'yo, 100 beses na, wala na akong pinalaman kay Liu Xiangxi ngayon. Wala na talaga. Kung hindi mo lang siya hinanap, hindi ko na siya maalala, ang taong yan. Sige, itatanong ko sa'yo, bakit ang galing-galing mong lumaban? Ang mga sugat mo, saan galing? Ano ba talaga, ang pinagdaanan mo? Hoy, ang mga yun. Ha, ang mga yun ha, mamaya na, balang araw sasabihin ko rin sa'yo, pero, hindi pa ngayon ang tamang panahon. Pero, pinapangako ko sa'yo, ako. Para sa'yo at kay Dudong, totoo ito. Hindi ko kayo lolo-loko, maniwala ka sa akin. Wala akong pakialam sa nangyari noon, basta simula ngayon. Hindi ka na dapat makipagkita kay, magkita na tayo. Hi. Oo, Mrs. Nung mga yan, susunod ako sa Mrs. ko, ha? Sino ang nag-uusap tungkol sa akin? Hindi, ikaw. Bakit ka nandito? Ganyan pa ang suot mo. Kumusta? Maganda ba? Hindi ba't nangako ka sa akin noon? Natutulungan kitang ayusin ang problema sa pamilya ninyo. Bilang kapalit, mananatili ako sa inyo ng ilang araw, ha? Saan ba ako nakatira? Ako. Joshi. Bilisan mo nga magsalita. Tinatanong ka niya kung saan siya nakatira. Titira siya sa bahay namin. Angkop ba? Anong mangyayari kung makita siya ni Dudong? Liu Xiangxi. Hindi ka pwedeng tumira rito. Bakit naman hindi? Tinulungan kitang ayusin ang isang malaking problema. Ibinigay ko rin ang kalahati ng ari-arian ng pamilya Ye sa pamilya Su. At ang hinihingi ko lang ay ang pansamantalang pagtira sa inyo ng ilang araw. Masyado bang labis ang hinihingi ko? Ano sa palagay mo, Ginoo Su? Wala na po kaming bakanteng silid. Walang problema, makakasama ko si Zhaoxing sa iisang bubong. Hindi. Bawal. Bakit bawal? Sa pagkakaalam ko, kahit kasal na kayo ni Zhaoxing, pero hindi naman kayo nagkatabi ng higaan. Si Zhaoxing naman, wala rin namang ginagawa, ibigay na lang sa akin. Sige, dahil nga sinabi na iyan ni Guro Liu, wala na rin akong dahilan para tumanggi. Guro Liu, sige na po. Ang ganda. Oo nga pala, may sasabihin sana ako kay Zhaoxing. Mag-usap muna tayo saglit. Kayo. Anong gagawin mo? Isang malaking balita. Nahanap na si Jinyu. Ano? Kamahalan, nalasan po kayo. Ang traidor na si Jinwoo. Ang naglasan po sa inyo. Magpahinga na po muna kayo. Iiwas ko na po sila. Ang lakas po ni Jinwoo ay di pangkaraniwan. Hindi kanya kalaban. Maharlika, huwag kayong mag-alala. Mag-iingat po ako. Nasaan siya? Matapos kong mapag-alitan si Ye Wangyan, natatakot akong baka gumanti siya sa inyo, kaya inutusan ko si Ling Xiao na sundan siya. Hindi ko akalain na nahanap ko si Jinwoo. Siya yung nagtaksil sa'yo 6 na taon na ang nakakaraan. At dahilan kung bakit ka nagtago, Jinyu. Mabuti naman. 6 na taon ko siyang hinanap, at sa wakas ay lumitaw na rin siya. Hindi ko akalain, may koneksyon pa rin siya sa pamilyang Ye. 6 na taon nang nawawala si Jinyu, mayroong tiyak na pagkano dyan. Ngayon ay nakipag-alyansa na siya sa pamilyang Ye. Sinasabi ko sa iyo, mag-ingat ka. Mag-ingat sa ano? Nag-aalala pa nga ako dahil hindi siya lumilitaw. Kumusta? Ang balita ko. Sorpresa ba? Sorpresa. Salamat walang anuman.
Pumunta ka sa kwarto ko mamaya, para personal na magpasalamat sa akin. HMM. Huwag kang magbiro. Joshing, ang sama-sama mo. Oy, Mrs. Ikaw talaga. Matagumpay kong napag-away, sina Joshing at ang asawa niya. Ngayong gabi na ang magandang pagkakataon ko. Joshing, kukunin kita. Nariyan ka ba? Anong nangyari? Ang alam ko kasi, ito ang kwarto ni Joshing. Ang kwarto niya. Nagkamali kaya ako ng daan. Tita. Si Dudu ito. Tatanungin lang kita, tita, nariyan ang kwarto ng tatay mo. Kwarto. HMM. Oo. Pero, naliligo siya roon. Anong ginagawa rito ng tita? Gusto bang sirain? Masayang pamilya tayong tatlo, di ba? Ako. Ang batang ito. Matatalas talaga ang mata. Hindi ko. Tita, pupuntahan ko lang ang nanay mo. Ha, nauulo na ang nanay mo. Nauulo ako. Ako. Salamat po, tita. Kukuha lang ako ng tubig para kay mami. Ay, hindi ikaw pala. Duo, bakit ka nandito? Nanay, uminom ka ng tubig. Salamat. Paano mo nalaman na nauuhaw na si nanay? Nanay, alis na ako. Ikaw. Ikaw. Oy, Mrs. Anong nangyari? I'm not good enough. Why did I say it? Don't look at my face. I try to hide it. Don't you Array. Nakakainis. Pwede bang hinaan ninyo ang inyong boses? May natutulog pa. Wala ba kayong pakialam sa kapwa ninyo? HMP. May patayan. Magandang umaga, Mrs. Ano bang ginawa mo sa akin kagabi? Anong sa akin? Ikaw kaya ang gumawa sa akin. Nadaanan ko lang ang pintuan ng kwarto mo. Tapos bigla mo na lang ako. Hinayla papasok. Tapos ginawa mo sa akin. Malupit na pagsasamantala. Masakit pa rin ang likod ko. Huwag kang magbiro. Wala man lang ako. Wala rin akong maalala. Paano ko malalaman? Sige. Basta ang mahalaga. Nakalimutan ko na. Kalimutan mo na rin. Ano? Sabi ko kalimutan mo na. Oo na, bahala ka na nga. Uy, Mrs. Ano ang plano natin ngayon? Wala. Wala nga. Dalhin na lang natin si Dudo. Maglaro ngayon, para tayong isang pamilya, na hindi pa nakakapag-outem. Sige, mabuti naman. Tatawagin ko si Dudo. Xiaoyin, hello. Ano iyon? Ano? Sige, pupunta na ako agad. Anong nangyari? May nangyari kay Xiaoyin. May isang taong nag-agaw sa kanya. Magmadali tayong pumunta roon. Tayo. Oo, sabi nila kailangan ka nilang makita. Hahanap ng kamatayan. Bakit walang tao? Niloloko ba tayo? Nandito na rin kayo sa wakas. Johao. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ba ang nag-kidnap kay Xiaoyin? Johao. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Iligay mo si Sulin. Kung hindi, papatayin kita rito. Malapit ka nang mamatay, tapos hindi mo pa alam. Ngayon na ang araw ng iyong kamatayan. Ito, ang inihanda ko, para sa iyong pagkamatay.
Naghahanap ka ng kamatayan. Huling tanong ko na sa iyo. Nasaan si Sulin? Xiaoma, umalis na kayo. Xiaoyin, huwag kang matakot. Nandito ako. Magiging ayos lang ang lahat. Ye Wangyan, naghahanap ka ng kamatayan. Noong nakaraan pa, pinapakawalan na kita. Sasabihin ko ulit sa iyo, pakawalan mo si Sulin. Ayoko nang ulitin pa. Ano bang pagmamadali mo? Ang laki ng araw mo ngayon. Anong araw? Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang sama naman ng memorya mo. 6 na taon na ang nakakaraan. Ngayon, Jin, natalo ka. At tumakas na parang aso. Tapos, may babae kang kinausap. Paano mo nalaman? HMPH, Zhaoxin. Oh, hindi. Dapat ko kayong tawagin. Kamahalan. Kamahalan, ikaw ang Dragon Lord. 6 na taon na ang nakakaraan, ang lalaki, nakipagtalik sa akin ay ikaw. Ganito pala. Si Dandang tunay kong anak. Paano nangyari ito? Paano mo nalaman? Ang lahat ng ito. Kumusta? Natatakot ka na ba? Ngayong araw na ito, ang buong pamilya ninyo ay mamamatay dito. Nakahanda na ang patibok ko. Naghihintay na lang kita. Hinihintay ko ang paglitaw mo. Kahit na ang sinasabi nilang, ang bahay ng malinis na hangin. Na si Liu, ang kanilang pinuno ay dumating pa. Hindi ako natatakot. Talaga bang hindi ka natatakot? Bakit ka nandito? Pagkagising ko kaninang umaga, wala na kayo ng asawa mo. Alam kong may nangyari ng masama. Sinabi ng informant ko na nandito kayo. Kaya pumunta ako rito. Ye Wumien, ginawalan na kita noon pa. Huwag ka nang bumalik pa sa Hangzhou. Hindi ko inaasahan na pagkaraan lang ng isang araw. Nandito ka na naman. Talaga bang hindi ka natatakot mamatay? Ang ako ngayon, at kahapon, ay ibang-iba na. Tama. Si Ginoo yan ngayon, may malakas na pinag-uugatan. Anong pinag-uugatan? Ipakita mo sa akin. Huwag kang magmadali. Pakinggan mo ito, Mama at Papa. Dodo, kumusta ka na? Nang ahas kang atali ang anak ko. Ang diskarte ko ito, paglito sa kalaban. Ano sa tingin mo? Una, dinukot ko, ang inaanak mo, para mailabas kita. Tapos, habang wala ka sa bahay, kanidlat ko ulit ang anak mo. Ang bobo mo naman. Anong laban mo sa akin? Naghahanap ng kamatayan. Naghahanap ng kamatayan. Sige, patayin mo na ako. Para wala ka nang. Hindi ko na makikita ang anak mo. Sige, sugurin mo ako. Para makita mo na. Ang bangkay ng anak mo. Sige, sasabihin ko sa iyo. Kung sakaling hawakan mo man lang, ang anak ko, hindi kita hahayaang mabuhay ng mapayapa, ni mamatay man ng payapa. Anong Dragon Lord? Hindi pa ngayon. Hindi ka palaruan na basta-basta na lang mapapahamak. Sinasabi ko sa iyo, magpakabait ka. Hanggang kailanman, wala kang kwenta. Sa ilalim ng mga paa ko, pagkatapos kitang maayos, aayusin ko naman ang asawa mo. Lumuhad ka, Zhaoxin. Ano ang sinasabi mo? Hindi mo maintindihan, di ba? Lumuhad ka. Ayaw mo ba sa kanya, ang buhay ng anak ko? Ye Wumien. Totoo nga ba? Hindi mo ako pinapansin. Iniuutos ko sa iyo ngayon din. Palayain mo si Duo-Duo. At mapapatawad pa kita. Iuutos mo sa akin. Sino ka ba sa akala mo? Ang sitwasyon ngayon ay pabor sa akin. Lumuhad ka, Zhaoxin. Ako ba ang luluhod sa iyo? Palalayain mo lang ang anak ko. Depende sa mood ko. Zhaoxin, dumating din pala ang araw na ito sa iyo. Pwes, bahala ka na nga, mahal ko. Umalis ka na. Umalis ka na. Zhaoxin, nararapat lang ang iyong parusa. Panginoon, nakita niyo po ba? Ginapit ko si Zhaoxin. Para kay Being, nagbigay ako ng malaking kontribusyon. Huwag kang mag-alala, iuulat ko sa kanyang kamahalan ang lahat ng iyong ginawa ngayon. Ng buong katotohanan, iniulat ko sa emperador, at sa araw na sakupin ng dakilang Socorro ang Dacia, ikaw ang magiging pangunahing bayani. Sino ka? Anong kalokohan ito? Matagal na tayong hindi nagkikita. Kumusta ka na, Master Liu? Jiwo, ikaw nga pala, kaya pala sa likod, nito'y ikaw ang may papana. Oo, ako nga ang gumawa, ikaw na garugong magnanakaw. Saan ka ba nasaktan sa Dragon Lord? Noon, nang nakikipaglaban ng Dragon Lord sa iba't ibang lugar, bilang isa sa mga tauhan niya, unang general, lagi kanyang kasama. Sobrang tiwala sa iyo ng Dragon Lord. Pero sa oras na pinakakailangan kanya, ay tinaksil mo siya. Tiwala.
Hindi mo talaga alam. Ang pinagdaanan ko, lagi akong nasa tabi niya. Nagtiis ako, pero hindi na ako pinahalagahan. 10 taon ko siyang sinundan. 10 taon. Wala pa ang emperador. Ang dami na niyang ibinigay sa akin. Iba na talaga ito. Traidor ka na sa bayan. Ikaw ay isang traidor. Anong masama sa pagiging traidor? Inaamin kong traidor ako. Akala mo ba ayaw ko? Magiging bantog ba ako? Sinubukan ko na. Pero napakahirap ng mga araw na iyon. May tahanan akong hindi makabalik. Sugatan ng katawan. Halos mamatay na ako. Ang huling karangalan. Lahat ay kay Zhao Xing. Bakit mo nasasabi yan? 我凭什么救助他？ Sasabihin ko sa iyo. Hindi ka naman loyal sa akin. Bakit ayos ka lang? Hindi gagana ang pagpapanggap mong nasasaktan. Paano kita mapapaharap, ikaw? Aba, gusto mo pa? Hintayin mo ang pagpapahirap sa anak mo. Itutulak ko siya sa impyerno. Huwag na nating sayangin ang oras. Niligtas ko na si Dudong. Ang tawag kanina. Ilaikot lang kita. Ano? Dodong, halika rito, Mama. Mama. Jinyu, ano pa ang sasabihin mo ngayon? Kaya naman pala, matagal mo na palang alam. Ako, si Zhao Xing, pagpasok ko pa lang sa hukbo, general na agad ako, nagbibigay utos sa libo-libong sundalo. Ikukumpara mo ako sa iyo, ang layo-layo ka, at saka, ang lahat ng kaya mo, ako ang nagturo niyan, 10 katulad mo, ay di rin makapantay, sa isang daliri ko lang. Ha ha ha. Ha ha ha. Hihihi. Ang alam mo lang ay tumawa. Ninatawanan ko siya dahil sa sobrang kapal ng mukha niya. 6 na taon na ang nakakaraan dahil sa iyong pagiging mayabang at kapal ng mukha. Kaya ka napunta sa kalagayan mo ngayon. 6 na taon na ang nakalipas mula ngayon. Dahil pa rin sa iyong kayabangan. Kahit alam ko na. Ang plano ko, mag-isa ka pa rin dumating. Walang paghahanda. Kailangan ba? Sa buong mundo, walang sino man ang makakatalo sa akin. Oh. Ganun ba? Kaya ba? Pati si Captain Dragon ay hindi kaya. Naalala mo pa ba sila? Sila ang iyong pinaghirapan. Nasanayin ng grupo. Ang bawat isa rito ay natuto sa iyo. Pero dahil sa laki ng ibinigay ko, sila ay akin na ngayon. Ano? Ironic, di ba? Ha ha ha. Kung ganoon, ngayon, lilinisin ko na ang ating hanay. Subukan na natin. Sugod. Hindi pwede. Pare-pareho lang naman ang mga diskarte. Hindi ko talaga siya mababasag. Kailangan ko siyang tulungan. Umakyat sa tore. Oo. Ang lakas ng loob mong sirain ang plano ko. Zhao Xing, ngayon na ang katapusan mo. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Mga kapatid, sasama nga ba kayo kay Dakilang Sakura? Iiwanan ninyo ang Dakilang Siya. Wala na rin kaming magagawa. Pag namatay na si Zhao Xing, kayo ay akin na. Kayo. Akala ninyo ba, tinaksilan namin ang Dragon Lord? Hindi. Tama. Ito ang hinihintay namin. Kayong mga traidor. Mamatay kayo. Di ko akalaing 6 na taon na ang lumipas. Ang kapangyarihan ni Qingyu, dumami ng ganoon. Talagang nakakamangha. Mama, hindi kaya mapaan mo si Papa. Naniniwala si Dudu kay Papa. Kaya niya yun. HMM. Huwag mong isipin na mas mahina ako sa'yo. Nalabanan kita. Array. Ngayon, sa inyo naman ang turno. Maawa na kayo sa amin. Naawa na ako sa inyo noon. Sa pagkakataong ito, hindi ko kayo mapapatawad. 6 na taon na. Sa wakas, natapos na rin. Mama. Papa, saan kaya tayo pupunta ngayon? Dugo. Maglaro ka muna mag-isa. May kaunting gagawin pa kasi sila Papa at Mama. Mayroon pa akong gagawin. Hindi pwede. Sige na. Dugo. Siya. Dugo. Mamaya, isasama kita ni Papa. Kumain tayo ng masasarap. HMM. Saan tayo maglalaro? Sasama ako. Busog ka na ba sa bahay ko? Hindi pa ako nagsasawa sa bahay mo. Dito na lang ako mamamahay. Magtatagal pa ako ng konti. Hindi pwede ito. Ano ba ang kinakatakot mo? Mamaya, mag-iilan na tayong 4. At ako pa. Ha.